Kabanata 1081. Heartbreak. Sinabi ni Quavon Sloan, tunay na walang pag-iingat si Isaac. Naisip niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan sa media niya. Madalas kong binabalaan siya na maging bantay laban sa mga tao, ngunit bata pa siya at walang ingat, na nakalimutan niya iyon. Ang mga corner ng labi ni Eric ay kumalas habang siya ay huminga ng isang ring na usok. Tumingin siya ng walang pag-iingat at tila nalubog sa kanyang mundo ng sarili. Hindi nakinig si Eric sa sinabi ni Quavon. Pinigilan ni Quavon ang kawalan ng tiyaga sa kanyang puso at huminga ng malalim. Mr. Ferguson, ang paglaho ni Isaac ay dapat magkaroon ng isang bagay na may kinalaman kay Clayton. Siyempre, kailangan pa rin nating umasa sa iyo dito sa media niya. Maaari mo ba akong tulungan? Tumalikod si Eric. Ang kanyang tingin ay walang malasakit. Tulong. Ano ang nasa loob nito? Mababa at mabagal ang boses niya. Nagkaroon ito ng tono at calculative tone ng isang negosyante. Ang isang malaking piraso ng pie tulad ng pamilyang Sloan ay inaalok sa kanya sa isang pilak na pinggan. Mukhang hindi makatarungan na huwag mag-cut. Tumahimik si Quavon, hindi inaasahan na direktang maging direktang si Eric kung nag-alok ng pera si Quavon, tiyak na hindi interesado si Eric. Matapos pag-isipan ng ilang segundo, nag-atubiling sinabi ni Quavon, ang Sloan Corporation ay may isang kumpanya ng subsidiary sa media niya. Maaari kaming magbigay ng kalahati ng aming mga pagbabahagi sa iyo. Ha? Tumawa si Eric, na naging mahigpit na si Quavon. Mabilis na nagbago ang kanyang mga salita. Ang business circle ng Sloan Corporation ay kasalukuyang nagpaplano upang mailink ang isang pandaigdigang mapa ng negosyo. Kung handa ka, ang Ferguson Corporation ay maaaring maging aming kliyente sa media niya. Agad na lumalim ang mga mata ni Eric. Kumuha siya ng isang pag-drag ng sigarilyo, tiningnan si Keith, na tumatakbo mula sa malayo, at sinabi sa isang malinaw na tinig, pakikitungo. Narinig niya ang mga bulong ng pamilyang Sloan dati. Kung talagang pinamamahalaang nila upang mailink ang domain na ito, maaari pa nilang monopolize ang isang bahagi ng industriya na may nakakahimok na kita. Walang dahilan upang tumanggi. Bumantong hininga si Quavon. Kung gayon, sinulyapan siya ni Eric. May magbibigay sa iyo ng impormasyon bukas. Agad na hinalinhan si Quavon. Salamat, Ginoong Ferguson. Tumakbo si Keith, panteng. Ferg, paano mo mailalarawan ang iyong telepono? Sa kabutihang palad, palagi akong mahusay sa paghahanap ng mga bagay-bagay, kaya pinamamahalaang kong hanapin ito. Sumakay sa kotse. Tumingin si Keith kay Quavon, na unti-unting naglalakad palayo, at sumimangot. Hindi ba si Chairman Sloan? Nagbigay si Eric ng isang hindi malinaw na, ma'am, at binuksan ang pintuan upang makapasok sa kotse. Napagtanto lamang ni Keith na may mali nang makapasok siya sa upuan ng driver. Tinatrato mo ba ako tulad ng driver mo? Tinatrato kita tulad ng isang kapatid, ngunit tinatrato mo ako tulad ng isang driver. Akala ni Keith. Si Eric ay nakapikit ang kanyang mga mata. Itigil ang pinagsasabi. Umuwi na tayo. Bagaman matagumpay ang transaksyon sa negosyo, ang kanyang kalooban ay hindi napabuti bilang isang resulta. Sinabi ni Keith, pumunta tayo sa ospital sa halip. Ang iyong pinsala ay mukhang seryoso. Mas mabuti kung umiinom ka ng gamot. Sumimangot si Eric at binuksan ang kanyang bibig upang tumanggi, ngunit ginambala siya ni Keith. Pumunta tayo sa ospital na madalas na pinupuntahan ni Nicole, upang malaman niya na malubhang nasugatan ka. Paano pa siya makakakuha ng pagkakataon sa iyong puso? Ang isang pangungusap na iyon ay ginawa ni Eric na lunukan ang kanyang mga salita. Sinara ni Eric ang kanyang bibig, tumagilid ang kanyang ulo, at nagbigay ng isang mababang, ma'am. Hoy! Pumayag siya. Ngumisi si Keith, na iniisip na siya ay talagang matalino. Hamiya si Keith ng isang tono sa daan, habang sinubukan ni Eric ang kanyang makakaya upang matiis ito sa backseat. Sa wakas ay nakarating sila sa ospital. Ang mga tainga ni Eric ay sa wakas ay nasa kapayapaan muli. Ang tahimik na pribadong ospital ay tinanggap ang isang kilalang pasyente tulad ni Eric Ferguson. Ang malamig na mukha ni Eric ay nabugbog, ngunit malakas ang kanyang aura. Matapos ang mga doktor sa kaibigan ni Miss Stanton, kailangan pa nilang maglingkod kay Eric, kaya hindi sila naglakas loob na umalis lahat.
Sobrang maalalahanin at madaling inayos ang isang serye ng mga pagsusuri sa buong katawan para kay Eric. Ang katotohanan na si Eric ay dumating sa kanilang ospital ay isang tanda ng kanyang tiwala sa kanila. Umupo si Keith sa labas sa isang upuan ng lounge na nakakakuha ng masahe habang naghihintay kay Eric. Kabanata 1082. Naisip na sumuko. Si Eric ay itinulak sa isang wheelchair ng isang doktor. Ang mga bruises sa kanyang mukha ay pinahiran ng isang makapal na layer ng gamot. Ang kanyang noo ay nakabalot sa gauze, at maging ang kanyang mga braso ay nakabalot. Mukha siyang maayos nang pumasok siya, kaya bakit siya lumabas na nakaupo sa isang wheelchair? Agad na nagulat si Keith. Hindi ba masyadong dramatiko si Eric? Sinabi ko sa kanya na makakuha ng isang normal na pag-check-up na huwag suriin para sa sakit sa terminal. Bago masabi ni Keith, ang mga nurse na hindi kalayuan ay tinalakay sa isang mababang tinig. Hindi ba narito si Miss Stanton? Ang taong iyon ba sa tabi ni Miss Stanton, ang kanyang kasintahan? Yup, mukhang mapagmahal sila. Ang kanyang kasintahan ay nakakuha lamang ng isang maliit na pinsala, ngunit labis siyang nabalisa kaya halos umiyak siya sa publiko. Napakaganda nilang magkasama. Napakagwapo din ng kasintahan niya. Naiinggit ako. Nagbago ang ekspresyon ni Keith, ngunit huli na para sa kanya na subukang pigilan sila. Ang natitirang mukha ni Eric na hindi pinahiran ng salve ay naging ashen at pangit. Tumayo nang bigla si Eric at tinali ang bendahe sa kanyang kamay at ang gauze sa kanyang noo. Pagkatapos, naglakad siya palabas ng malalaking hakbang. Hindi rin mag-abala si Eric na kumilos ngayon. Anong biro? Ang doktor sa likuran niya ay hindi nagsasalita. Iginiit ni Eric sa kanila na ang pagpapagamot sa kanya tulad ng kanyang mga pinsala ay kritikal kanina. Bahagyang na-abraded na kalamnan. I-wrap ang mga ito sa mga bendahe. Bruises sa kanyang ulo. Takpan ang mga ito ng gauze. Madaling nagpumilit si Keith sa labas ng upuan ng masahe at bumangon upang habulin si Eric. Ferg. Bago umalis si Keith, lumingon siya sa doktor. Agad na nagsalita ang doktor. Ang mga sugat ni Ginoong Ferguson ay mababaw. Ito ang pamahid. Gumamit ito ng 3 beses sa isang araw at ang mga epekto nito ay dapat makita pagkatapos ng 3 araw. Tumanggo si Keith at hinabol pagkatapos ni Eric na may kamay sa pamahid. Ferg. Hindi naglakas loob si Keith na hayaang magmaneho si Eric dahil gusto pa rin niyang mabuhay. Malakas niyang kinaladkad si Eric mula sa upuan ng driver at umakyat mismo dito. Mayroon pa ring isang mahabang paraan sa unahan. Ang bastos na Clayton na iyon ay nagiging kasiyahan lamang, at marami tayong mga pamamaraan. Bakit ka nagalit? Patuloy na sinimulan ni Keith ang kotse at nagpabuntong hininga. Si Eric, na nakaupo sa likuran, ay tumingin sa bintana sa katahimikan sa tanawin na dumaan. Lumipas ang mahabang panahon. Nagsalita si Eric. Naisip mo na ba na sumuko? Ang lalamunan ni Keith ay tuyo, at ang kanyang ekspresyon ay komplikado sa ilang sandali. Hindi niya alam kung paano sumagot. Hindi, Ferg. Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, ngunit, kung nawalan ako ng isang tao, nasa akin na ibalik sila. Ang ekspresyon ni Keith ay solemna. Sa katunayan, nang malaman ni Keith na si Livia ay kasama si Nathaniel, gumuho ang buong mundo. Hindi ito matanggap ni Keith, subalit wala siyang magagawa. Para bang mali ang lahat ng ginawa niya. Ito ay tulad ng taong nagdusa ang pinakakawalan ng katarungan sa mundo ay siya. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, ano ang nagbigay sa kanya ng tama? Si Keith ang hinamon muli ang mga limitasyon ng kanilang pag-aasawa at oras, na pinilit si Livia na matapos ng wala. Ang banayad at mabait na Livia ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang pamilya, ngunit napanood niya habang naglalakad ang kanyang pamilya sa kalsada ng kawalan ng pag-asa. Iyon ang huling dayami na Sam Iris sa likuran ng kamelyo. Hindi na siya maibabalik ni Keith. Nakalimutan niya na ang kanilang kasal ay dapat na batay sa mga interes sa isa't isa. Dahil hindi na nila maibigay ang bawat isa at nawala ang balanse ng mga interes, walang kaunting posibilidad na maaari silang magpatuloy na makisali sa bawat isa. Siyempre, si Keith ay hindi nag-iwan ng anuman sa kanilang pag-aasawa na karapat-dapat si Livia upang maalala o mahalin. Ang nais na bumalik sa kanya ay natural na isang napakahirap na pagsisikap. Ipinikit ni Eric ang kanyang mga mata, ngunit hindi alam ni Keith kung natutulog ba talaga siya o pinaputukan lamang ito.
Si Eric ay mukhang pagod na pagod. Bumagsak ang sasakyan sa katahimikan matapos sumagot si Keith. Ang mga ugat sa mga sulok ng noo ni Eric ay nagbuli habang sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon mula sa pagpapakita. Parang hindi na maibabalik ni Eric ang taong nawala sa kanya. Kabanata 1083. Upang tamasahin. Kinabukasan. Sa Stanton Corporation. 9 a.m. Bumalik si Nicole sa kanyang tanggapan pagkatapos ng pagpupulong. Sinundan siya ni Logan at nag-atubiling magsalita. Ngumiti si Nicole. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang ito. Sinabi ni Logan, ang mga aksyon ni Chairman Sloan dito sa Medianya ay labis na labis. Mukhang hinahanap niya si Isaac Sloan. Gumamit siya ng maraming mga mapagkukunan ng network, at maraming tao ang sumusubok sa akin ng hindi direkta sa kung alam ko ang kinaroroonan ni Isaac. Tahimik si Nicole ng ilang segundo bago ngumiti. Nagawa niyang makuha ang lahat ng ginoo sa Atlanta upang mapakilos ang kanilang mga koneksyon. Tila isang malaking pagbaril si Quavon. Ang Ferguson Corporation ay nakakahanap din ng isa ng lihim. Tumingin si Logan sa kanya at pinag-isipan sandali bago magsalita. Kailangan nating magbantay kung ang mga kaalyado ng Ferguson Corporation ay kasama ang pamilyang Sloan. Ang mga mata ni Nicole ay dumilim. Siguro ito ay dahil ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan. Ang Ferguson Corporation ay kasangkot sa isang malawak na hanay ng mga industriya sa mga nakaraang taon, ngunit ang mga pangunahing pamumuhunan ni Eric sa bagong sektor ng teknolohiya ay matatag. Tulad ng para sa pamilyang Sloan, kahit na mayroon silang isang malaking network, sila ay isang negosyo na nagsimula mula sa mga virtual na pag-aari, at sila ay namumuhunan sa kalayaan. Ito ay isang ekonomiya ng bubble na babagsak sa isang simpleng pop. Mayroon silang dalawang magkakaibang mga landas, kaya bakit nakikipagtulungan si Eric Ferguson sa pamilyang Sloan? Dahan daw ang tinapik ni Nicole ang panulat sa kanyang kamay sa mesa ng 2 beses, gumawa ng isang malulutong na tunog. Si Quavon Sloan ay dapat na nagdala ng ilang mga tao na konektado sa pamilyang Sloan nang siya ay dumating dito. Pumunta at alamin kung ano ang papel ni Quavon sa pamilyang Sloan. Gusto ko ng mga detalye. Bagaman mayroon ng pangkalahatang ideya si Nicole, lagi niyang naramdaman na ang katotohanan sa harap niya ay ulap na may isang layer ng hamog na ulap. Kaunti lang, at makikita niya ng malinaw. Sumimangot sandali si Logan ngunit sa wakas ay tumanggo. Ang binabantayan ni Nicole ay hindi ang Ferguson Corporation ay lalago kung nakipagtulungan ito sa pamilyang Sloan. Kailangang maging maingat si Nicole sa pamilyang Sloan na putik at magiging tubig sa bilog na ito. Maraming tao ang naghahanap para sa kinaroroonan ni Isaac Sloan. Maging ang pulisya ay nagpakilos. Gayunpaman, ang mga resulta ng paghahanap ay walang bunga. Dahan daw ang lumipas ang oras na parang sadyang pahirapan ang psyche ng isang tao. Tulad ng dati, si Clayton ay nagtatrabaho, nagpunta sa mga date, dinala si Nicole papunta at mula sa trabaho, at kumain at magkakasamang nanonood ng mga pelikula. Si Clayton ay hindi kailanman nagpahayag ng anuman tungkol kay Isaac. Hindi rin nagtanong si Nicole. Sa araw na iyon, tinanong ni Yvette si Nicole sa mall. Nararamdaman nila na may sumusunod sa kanila habang naglalakad sila. Bukod dito, hindi lamang ito isa o dalawang tao. Tila nag-aalangan si Yvette na sabihin. Ngumiti lamang si Nicole at nagkukunwari na wala nang alam. Nangyari lamang na nakatayo sila sa harap ng isang beauty parlor, at pagod si Nicole, kaya hinailan niya si Yvette sa loob. Kumuha tayo ng paggamot sa spa bago bumalik. Si Yvette ay flabbergasted. Mayroon ka pa ring mood para doon. Sinabi ni Nicole, ano ang punto ng pagkita ng pera kung hindi masisiyahan ito? Naisip ni Yvette sa kanyang sarili, may katuturan iyon. Matapos ang kanyang nakaraang karanasan kung saan sinabi ni Ava York ang ilang mga hindi kas-iya siyang salita, hiniling ni Nicole na domineeringly na i-clear ang mga kawani ng the venue. Sa mas mababa sa 10 minuto, ang lahat sa beauty salon ay naiwan. Sina Nicole at Yvette ang tanging 2 customer na naiwan upang maglingkod. Ang ilaw sa labas ay dumaan sa makapal na mga kurtina. Ang halimuyak sa loob ay gumawa ng puwang na tila tahimik at matahimik, na nagpapahintulot sa mga tao na ganap na makapagpahinga. Napapagod na rin si Nicole sa mga araw na ito. Si Grant ay abala sa kanyang honeymoon, kaya ang karamihan sa mga gawain ng kumpanya ay nakarete sa kanyang mga balikat.
Wala siyang pagpipilian kundi ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin at tiisin ito bago ang kasal ni Grant. Pagkatapos ng lahat, isang beses lamang ikakasal si Grant. Lahat ng tao sa pamilya ay kailangang sumuko sa kanya. Pumasok ang maser na may 2 bote ng langis ng esensyal. Walang mga marka ng tatak dito, ngunit ito ay malinaw sa isang sulyap na ito ay mahal. Miss Stanton, Miss Quimby, ito ang aming bagong produkto mula sa punong tanggapan na magagamit lamang sa aming mga pribadong VVIP. Ang 2 bote na ito ang naiwan sa aming tindahan. Nais mo bang subukan ito? Kabanata 1084. Madaling alagaan ang isang magandang batang lalaki. Itinaas ni Yvette ang kanyang mga eyelid. Walang inirerekomenda ang isang bagay na hindi nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000. Isinara ni Nicole ang kanyang mga eaves at humuhumaling sa tamad, kahit na hindi nag-abala na tanungin ang presyo. Ang maser ay lumuhad sa gilid sa maayos na mga paggalaw at nagsimulang maghanda para sa trabaho. Ang kanyang pamamaraan ay napakakasanayan, at ang kanyang masahe ay napakakomportable. Naramdaman nila na sila ay nalubog sa isang magandang panaginip. May pakiramdam ng pag-aantok. Sa pagtatapos, sila ay nakahiga ng tahimik. Biglang tumunog ang telepono ni Nicole, nakakagulat sa kanila. Ang masahista sa gilid ay mabilis na nagdala ng telepono ni Nicole. Tiningnan ito ni Nicole at nakita na ito ay mula kay Logan. Sinagot niya ito, sinabi ng ilang mga salita, at nag-hang up. Inunat siya ni Yvette at nadama na ang bagong produktong ito ay talagang mahusay. Tumayo rin si Nicole. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Naisip ni Yvette ang sandali. Tulad ng nakabalot ako ng pera. Natigilan si Nicole bago tumawa. Totoo iyon. Ang 2 sa kanila ay nagpunta upang magpalit. Tumunog ulit ang telepono ni Nicole. Sa oras na ito ay mula sa Clayton. Ngumiti si Nicole at sinagot ito. Bumantong hininga ang tao sa kabilang panig. Naghihintay ako sa iyo sa iyong lobby ng opisina, ngunit sinabi ni Logan na lumaktaw ka sa trabaho at lumabas. Natigil ni Nicole ang kanyang dila. Si Yvette at ako ay nasa spa lamang at pupunta kami para sa hapunan. Gusto mo bang sumali sa amin? Tinatanggap ba ako? Tumingin si Nicole kay Yvette, na nagkibit balikat at mukhang walang malasakit. Ngumiti si Nicole. Sabi niya oo. Pupunta ako. Ang lalaki ay naghang kaagad pagkatapos magsalita. Mula sa gilid, narinig ni Yvette ang kanilang pag-uusap ng malinaw at agad na umiling-iling. Hindi ba kayo nakakakuha ng masyadong mushy ngayon? Hindi mo rin makaya na magkaroon ng isang pagkain. Sa harap ni Nicole, nag-alok si Yvette nang hindi mapigilan na pagpuna tungkol sa kung gaano malambot ang Clayton. Tumawa si Nicole. Hindi nakita ni Yvette kung paano tumingin si Clayton nang makipaglaban siya kay Eric. Ito ay sapat na upang takutin ang isang tao hanggang sa kamatayan. Gusto niya talagang kumain kasama ang aking mga kaibigan dahil ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya na magpakita. Tumawa si Yvette at bahagyang sumingit, nanginginig ang ulo. Iyon talaga ang naaayon sa makinis na pagkatao ni Clayton. Tatakbo ba siya at papatayin ang kanyang sarili kung break up ka? Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang mga browser. Hindi siya ganoong klaseng tao. Hindi. Itinaas ni Yvette ang kanyang tinig, malinaw na hindi naniniwala kay Nicole. Binigyan ni Clayton ang mga tao ng impresyon na siya ay lubos na banayad. Siya ay maalalahanin sa bawat aspeto, maislan at sophisticado. Siya ay isang tao na kailangang gumuhit ng isang tamang draft kahit na nais niyang magalit. Gayunpaman, sinabi ni Nicole na hindi siya. Tumanggo si Nicole. Ang ilang mga bahagi ng kanyang pagkatao ay talagang isang maliit na katulad ni Eric. Sinabi niya kay Yvette ang tungkol sa araw ng partido kung saan nakipaglaban sina Clayton at Eric. Bumagsak ang bibig ni Yvette sa pagkabigla. Kung hindi pa sinabi ni Nicole ito, hindi kailanman maniniwala ito ni Yvette. Ang taong gumawa ng unang hakbang ay si Clayton. Mas mahalaga, hindi nanalo si Eric, at hindi rin nawala si Clayton. Si Yvette ay talagang na-underestimated ang banayad at mainit na Clayton Sloan. Pagkatapos, ang kanyang mga browser ay lumabo. Narinig ni Sean na nagbanggit ng isang bagay tungkol sa ama ni Clayton na darating dito upang makitungo sa kanya. Mawawala ba si Clayton? Tumahimik si Nicole. Paano siya? Sa paligid ko, hindi siya talo. Kahit na nawala siya,
makakaya niya ang pagkawala. Inilunsad ni Yvette ang mga mata sa mga salita ni Nicole. Sa palagay mo ba ang isang magandang batang tulad niya ay madaling alagaan? Tulad ng malapit ng magsalita si Nicole, narinig niya ang tunog ng mabibigat na yapot na papalapit mula sa labas, na sinundan ng pagtawa. Ano ang sinusubukan mong alagaan? Kabanata 1085. Isang nakakagulat na lihim. Nang tumingin si Nicole, si Clayton ay naglakad na ng isang napakabanayad na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata nang tumingin sa kanya ay napuno ng init at pagmamahal. Ang mga corners ng bibig ni Yvette ay twitched. Hindi niya inaasahan na darating siya ng sinasadya. Alagaan ang panukalang batas, Ginoong Sloan. Tumanggo si Clayton at kinuha ang kanyang card, ibigay ito sa manager ng tindahan sa gilid. Ito ay isang bagay na dapat kong gawin. Dapat mong tawagan ang manager ng mas madalas para sa ganitong uri ng bagay sa hinaharap. Ang ngiti ni Yvette ay tumigas. Sa kabaligtaran, ang ngiti ni Nicole ay lumalim lamang, at hindi niya ito napigilan. Kung gayon kailangan mong magtrabaho ng husto, Ginoong Sloan. Tumanggo si Clayton, isang pahiwatig ng kagalakan na lumilitaw sa kanyang gwapong mukha. Huwag kang mag-alala. Alagaan ko ang lahat ng mga panukalang batas mula ngayon. Iyon mismo ang gusto niya. Natapos ng manager ng tindahan ang pag-swipe ng card at ibalik ito sa Clayton. Ang kabuuan ay 4,070,000 dolyar. Mangyaring dumating muli, pinarangalan ng mga bisita. Tumanggo si Nicole. Pagkatapos ng lahat, ginamit nila ang 2 bote ng sobrang mamahaling mahahalagang langis, kaya inaasahan ang halagang ito. Si Yvette ay bahagyang natigilan. Hindi niya ito kayang bayaran, ngunit ang gayong halaga ay talagang nakakagulat. Si Clayton ay napakakalmado na parang ang pera na ginugol ay hindi sa kanya. Kinuha niya ang card at pinalamanan ito sa bag ni Nicole. Ano ang gusto mong kainin? Hindi nakita ni Nicole ang kanyang maliit na pagkilos dahil siya ay tumugon sa mensahe ni Logan gamit ang kanyang ulo. Isang bagong restoran ang nagbukas sa ibaba. Bakit hindi natin ito subukan? Walang opinyon si Yvette. Bigla siyang nakaramdam ng gutom na ngayon. Nagpunta si Clayton upang kunin ang bag ni Nicole para sa kanya, pagkatapos ay pamilyar na kinuha ang kanyang braso at lumakad pasulong, hindi nakakagambala sa kanya na tumugon sa mensahe. Ang kanyang pag-iisip ay maliwanag sa pinakamaliit na detalye. Sa hapagkainan. Umupo si Yvette sa loob at umupo si Nicole sa labas, nakaharap kay Clayton. Habang kumakain, ang dalawa sa kanila ay nagpalitan ng sulyap paminsan-minsan at ngumiti kapag nagkita ang kanilang mga mata. Maging si Yvette, isang tao na dumaan sa daan-daang mga laban sa mundo ng pag-ibig, ay nadama ng kaunting galit. Ang dalawang ito ba ay freshies? Naramdaman ni Yvette na tulad ng isang malaking ikatlong gulong na nakaupo dito at nagsimulang makaramdam ng katapatan. Oras na upang bumalik, kumala si Yvette at nagmadali na naiwan sa kanyang sarili. Ito ay masyadong pahirap na manatili sa kanila sa buong oras. Sa kotse, tumingin si Clayton sa labas ng bintana na may malalim na tingin. Medyo maraming tao ang sumunod sa iyo ngayon, ha? Tumawa si Nicole. Yup, ito ay isang bangkos ng mga walang isip. Naisip ba nila na alam ko ang kinaroroonan ni Isaac? Inabot ni Clayton ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, pinoprotektahan ka ng aking mga tao mula sa mga anino din. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Siya ay natural na alam na siya ay sinusundan ng maraming tao na nahahati sa maraming mga grupo. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala tungkol dito. Gaano katagal ka maghihintay bago ipakita ang iyong mga card? Ang mga mata ni Clayton ay sumabog, at ang ngiti sa mga sulok ng kanyang mga labi ay kumupas ng bahagya. Gusto ko lamang natakutin siya ng kaunti sa pamamagitan ng pag-lock sa kanya ng ilang araw, ngunit nagdilim ang mga mata niya. Sa palagay ko nalaman ko ang isang lihim. Gusto kong makita kung totoo ito o hindi. Nagtataka si Nicole, anong lihim? Tumingin si Clayton sa kanya, pinag-isipan ng ilang segundo, at sinabi ng walang pagtatago ng anuman, inaasahan ko na si Isaac ay hindi ang aking tiyuhin. Hindi ko akalain na kapatid ko ang aking ama. Sa pamamagitan lamang ng isang solong pangungusap, ang pagkabigla sa mukha ni Nicole ay hindi na mailalarawan. Paano hindi malalaman ng pamilyang Sloan ang kanilang sariling bloodline? Hindi niya maiwasang mabigla. Ang Ginoo ay nakakabit ng malaking kahalagahan sa kadalisayan ng mga bloodlines.
Kung ang mga pinagmulan ni Isaac ay kaduda-dodang, paano siya magiging paborito ng pamilyang Sloan at maging lehitimong tagapagmana? Maging si Clayton, isang iligal na anak na lalaki, ay hindi tunay na kinilala ng pamilya. Kinagat ni Clayton ang labi niya. Ang kanyang titig ay nag-flick habang tinitingnan niya ang tanawin na dumadaloy sa labas. Ang bakas ng kadiliman ay sumabog sa pagitan ng kanyang mga browser. Kabanata 1086. Komplikadong relasyon. Hindi ko sinasadyang na-stumbled sa ilang mga larawan ng nakaraan ilang araw na ang nakakaraan. Ang ina ni Isaac ay 30 taon na mas bata kaysa sa aking lolo, at namatay siya sa ilang sandali matapos niyang ikasal ang aking lolo. Marahil ay hindi ko pa siya nakita dati, kaya hindi ako magkakaroon isang impresyon sa kanya. Kinwestiyon ni Nicole, pinaghihinalaan mo ba na ipinanganak siya ng ina ni Isaac, ngunit hindi talaga siya anak ni lolo? Tumanggaw si Clayton. Isang malabong anino ang naghagis sa kanyang mga browser. Ang aking ina. Tumahimik siya bago magpatuloy, nag-iwan siya ng ilang mga larawan habang nasa paligid pa rin siya. Nakita ko ang mga larawan ng aking ama noong siya ay bata pa, at mayroon ding mga larawan sa kanya kasama ang ibang tao. Sa palagay ko ang ina ni Isaac ay kabilang sa kanila. Sa sandaling natapos ang mga salita ni Clayton, si Nicole ay may nakakagulat na haka-haka sa kanyang puso. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ibig mong sabihin, ang iyong ama ay may kaugnayan sa ina ni Isaac, na nominally din ang iyong lola. Lumipas ang mahabang panahon. Tumanggaw si Clayton. Ang kanyang ekspresyon ay mabigat at hindi kasiya siya. Bagaman hindi pa nakilala ni Clayton ang ina ni Isaac, ang larawan ng babaeng iyon ay palaging ipinakita sa pamilyang Sloan. Mukha siyang dalisay at maganda, kaya't iniwan nito ang isang malalim na impresyon sa mga tao sa unang tingin. Sa oras na iyon, si Clayton ay hindi masyadong nagmamalasakit tungkol sa mga hitsura ng babae, at hindi niya iniugnay ito sa babae sa mga larawan na nakolekta ng kanyang ina. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-flip sa mga lumang larawan, ang nakakagulat na pag-iisip ay lumitaw nang makita niya ang hindi pamilyar na babae. Para bang may isang bakas ng pagkakapareho. Tahimik na sinipsip ni Nicole sa isang hininga ng malamig na hangin. Anong uri ng plot ng klise ito? Ayon sa timeline, ang mother ni Isaac ay magiging ilang taon na mas bata kaysa sa ama ni Clayton. Makakakuha siya ng higit sa sapat kung ikakasal siya kay Quavon, kaya bakit siya nagpakasal sa isang matandang lalaki 30 taong mas matanda kaysa sa kanya? Kung si Isaac ay biological na anak ni Quavon, kung gayon ang balita na ito ay hindi mukhang nakakagulat. Nag-isip si Nicole at hindi maiwasang mapasok ang kanyang mga saloobin sa mga salita. Hindi katakataka na nagmamalasakit si Quavon tungkol kay Isaac. Kung si Isaac ay kanyang anak, pati na rin ang anak na mayroon siya sa kanyang unang kasintahan, kung gayon ang lahat ng ito ay may katuturan. Ang paborito at walang pasubali na tiwala ni Quavon kay Isaac ay marahil lahat batay sa katotohanan na alam niya na si Isaac ay kanyang anak. Kaya, maaaring iyon ang sagot sa walang malasakit na saloobin ni Quavon kay Clayton. Paano ang isang iligal na anak na hindi niya nais sa unang lugar ay makakakuha ng parehong pagtuturo tulad ng anak niya sa kanyang unang pag-ibig? Gayunpaman, walang tinig si Nicole sa huling haka-haka. Nahulaan na ni Clayton ang kanyang sarili. Si Quavon ay palaging binabantayan at maligamgam patungo kay Clayton. Gayunpaman, ang Quavon ay mapagmahal at pasyente kay Isaac. Hindi mahalaga kung gaano mahal ng isang kuya ang kanyang nakababatang kapatid, hindi ito lalampas sa pag-ibig sa kanyang sariling anak, di ba? Maliban kung ang nakababatang kapatid na iyon ay talagang anak niya. Tiningnan siya ni Nicole na may nasusunog na mga mata. Mayroon ka bang mga plano, Clayton? Mayroong ilang segundo ng katahimikan. Dahan-daang nagsalita si Clayton. Walang katibayan ang mga ito, lahat ay haka-haka lamang. Susuriin ko ito ng malinaw. Hindi na huli na upang makagawa ng mga kaayusan para dito. Kailangan niyang maging 100% na sigurado. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Ito talaga ang estilo ni Clayton. Ngunit kahit na totoo, ito ay isang iskandalo lamang. Hindi ito magiging sanhi ng maraming pagkawala sa pamilyang Sloan, di ba? Bagaman ang karapatan ng pamana ng pamilyang Sloan ay kasama si Isaac, ang kapangyarihan ay kinokontrol sa mga kamay ni Quavon. Hindi ko masyadong maintindihan kung ano ang eksaktong nais mong gawin.
Malalaman lamang ni Nicole kung ano ang nais gawin ni Clayton kung alam niya kung ano ang layunin niya. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay humagupit ng bahagya. Huwag mag-aalala tungkol sa akin. Tumingin si Nicole sa kanya at nagbulong, bakit ayaw mong sabihin sa akin? Kabanata 1087. Siya ay nasa isang masamang kalagayan. Nakakatawa si Clayton at agad na sinabi kay Nicole ang kanyang mga iniisip. Wala akong layunin, ngunit hindi nila masipa si Michael. Kukunin ni Michael ang kanyang utang. Si Clayton ay maaaring ipagsapalaran ang lahat para sa kapakanan ng kanyang nakababatang kapatid na nagbigay sa kanya ng init sa kanyang buhay. Ngayon, protektado niya ang anak ng kanyang kapatid at lahat ng mayroon siya. Lumabas ang mga mata ni Clayton habang nakatingin sa bintana. Hindi mahalaga kung paano nila ako tinatrato, ngunit nais kong maayos na tretuhin si Michael. Sumimangot si Nicole at huminto, at ang kanyang puso ay nahulog, tulad ng isang bato. Sobrang naisip niya. Paano si Clayton, na hindi pa nagmamalasakit sa mga makamundong pag-aari, ay mapuspos ng puot. Ilang sandali matapos na magsalita si Nicole, nakatanggap si Clayton ng isang tawag sa telepono. Hinawakan ni Clayton ang kanyang ulo at ibinaba ang tawag. Nagkaroon ng problema si Lil Michael sa paaralan. Nagsalita siya na parang gumiling ang kanyang ngipin. Mas maaga, ang kanyang pag-ibig kay Michael ay taos-puso. Ngayon, ang kanyang pagkabigo ay nagdulot ng kanyang ngipin. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Itinulak niya siya palabas. Magpatuloy. Kailangan kong magtrabaho ng kaunti. Inisip ni Clayton na ang mga bagay ay nasa ilalim ng kontrol ngunit si Quavon. Hindi. Ang kakayahan ni Eric ay tunay na malakas na lampas sa imahinasyon. Pangatlong araw lamang ito, at si Isaac ay inalis ng mga kalalakihan ni Eric. Nang malaman ni Clayton ang tungkol dito, walang labis na sorpresa at panghihinayang sa kanyang mukha. Para bang inaasahan niya ang lahat. Iyon ay medyo mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Shackled si Nicole. 3 araw na. Ayon sa lakas ni Eric, sapat na upang tanungin ang kanyang kakayahan. Iyon ay dahil hindi talaga inilagay ni Ginoong Ferguson ang maraming pagsisikap sa paghahanap kay Isaac. Kung hindi ito aabutin ng 3 araw. Nagsalita si Clayton mula sa puso. Kinagat ni Nicole ang labi. Ngayon na wala na si Isaac, siguradong hindi kanya pababayaan. Kailangan mong maging maingat. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga mata at ngumiti sa kanya. Sobrang natatakot ako. Maaari ba akong magtago sa iyong lugar? Nag-atubiling sandali si Nicole. Maaari kong ipahiram ang aking bodyguard na si Luca sa iyo. Kahit na sa pinakamapanganib na panahon ng kanyang buhay, si Luca ay nanatili sa tabi niya upang maprotektahan siya. Alam niya nang maayos ang ability ni Luca. Hindi alam ni Clayton kung tatawa o umiyak. Hindi ba niya masasabi na sinusubukan ko lang na kumilos? Dapat mong panatilihin siya para sa iyong sarili, o mas mag-aalala pa ako. Tumawa si Nicole at hindi pinilit ang isyo. Alam niya na si Clayton ay gagawa ng kanyang sarili. Sa gabi, tinawag siya ni Floyd para sa hapunan. Madali na sumang-ayon si Nicole at sinundan si Grant as bahay matapos siyang makawala sa trabaho. Dahil mayroong isang libreng driver sa paligid, tiyak na hindi na maibabalik ni Nicole ang kanyang sarili. Sa kotse, natapos ni Grant ang paghawak ng 2 nakakalito na bagay at mayroon ding tawag sa komperensya, na gumagamit ng kahit na ang oras sa paglalakbay sa bahay. Nang makalabas siya ng kotse, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Nicole na makausap siya. Mukha silang magkasalungat. Big brother, bumalik ka na di mo kasama si Ida. Lumipat sila matapos silang makisali. Sumang-ayon si Floyd dahil hinikayat niya sila na gumugol ng mas maraming oras ng magkasama at ayaw na abalahin sila. Gayunpaman, babalik sina Grant at Ida sa Stanton Mansion isang beses sa isang linggo upang manatili dito, na pinapasaya ni Floyd bilang isang lark. Ilang sandali si Grant. Lumabas siya sa isang paglalakbay sa negosyo sa ibang bansa 2 araw na ang nakakaraan at babalik ngayong gabi. Sasanduan ko siya mamaya. Napabuntong hininga si Nicole. Mabuti iyon. Mas mabuti kayong dalawa. Pagkatapos, lumingon si Nicole at lumakad. Naisip ni Grant ang kanyang sarili, maaari ka bang maging mas magalang? Ang butler ay abala sa pagtuturo sa mga maid at napakasaya na makita silang bumalik. Miss Stanton, dumating na rin si Miss Nixon.
Nakikipag-usap siya sa loob. Ang mga mata ni Nicole ay naiilawan. Kabanata 1088. Smack sa kanya. Kung si Julie ay dumating dito, nangangahulugan ito na ang mga bagay sa pagitan niya at ni Kai ay hindi pangkaraniwang maayos. Masaya si Nicole. Ang butler ay tumingin kay Grant na papasok at nagpabuntong hininga. Ito ay isang mahabang panahon mula nang ang bahay ay masigla. Tumawa si Grant. Mahirap para sa iyo. Ang butler ay nag-aalaga sa kanila sa mansyon ng Stanton sa loob ng mga dekada, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa pagtanda. Naisip niya si Ginoong Anderson bilang kanyang pamilya. Ngumiti si Grant at kumaway ang kanyang kamay upang sabihin din sa butler na pumasok din. Pinanood niya ang mga tao na abala ang kanilang sarili sa kusina tulad ng dati. Si Tigger ay nagsisinungaling nang masunurin sa kondongan ni Floyd, na tinatabunan ang buntot nito habang nakikinig sa kanila na nakikipag-usap. Ginagalaw ni Floyd ang balahibo ni Tigger, na tinitingnan si Kai sa tapat niya tulad ng nais niyang pindutin ang isang tao ngunit malakas na pinipigilan. Sinabi ni Kai, "Mahal kong ama, sino ang taong nagmamahal sa iyo sa mundong ito?" "Ako, ang iyong minamahal na pangatlong anak." Si Julie ay tumingin sa malayo sa labis na pagkagalit, nais na mapigilan niya lamang ang umiiral. Tumigil ang mga yapik ni Nicole at agad na igulong niya ang kanyang mga mata. Gusto talaga niyang i-smack siya. "Ang aking minamahal na ama, sino ang tao na maaaring umihi sa iyo sa mundong ito?" "Ito ay siya, ang iyong minamahal na pangatlong anak." Sa sandaling siya ay nagsalita, ang mga tao sa paligid ay hindi maiwasang tumawa. Kahit na si Julie ay sumabog na tumatawa. Tumalikod si Kai upang sumulyap sa kanya ng isang madilim na mukha. "Lil-En, gaano ka manggahas na makipag-usap sa iyong kapatid na ganyan?" Kinutya ni Nicole at diretso na lumakad kay Floyd upang umupo sa tabi niya. "Gaano ka manggahas na makipag-usap sa matalik na kaibigan ng iyong kasintahan na ganyan?" Isang counterattack. Kumpletuhin ang tagumpay. Ilang segundo si Kai, kaya nagagalit na wala siyang masabi. Sa kabilang banda, nasisiyahan si Floyd at tinapik ang kanyang kamay. Pinayuhan niya siya ng walang katiyakan. "Huwag piliin ang iyong ikatlong kapatid." Palagi siyang kakaibang walang kahihiyan sa harap ni Julie. Ibinaba ni Julie ang ulo. Ang kanyang mukha ay naging pula sa isang instant. Siya ay isang madalas na bisita sa Stanton Mansion, kaya alam niya ang kapaligiran dito tulad ng likuran ng kanyang kamay at walang hindi komportable na damdamin. Si Uncle Floyd, si Lil-En ay mapagbigay kay Kai. Tumawa si Nicole at nag-snort ng basta-basta. "Tatay, alam lamang ni Kai kung paano samantalahin ang mga kahinaan ng mga tao." Sinulyapan siya ni Kai. "Maghintay ka lang." Malamig na sumingit si Floyd. "Paano mo bantayin ang iyong kapatid?" Mabilis na nagbago ang posisyon niya. Pumasok si Grant pagkatapos tumawag sa telepono. Ang kanyang mga mata ay lumusot kay Floyd at Nicole, at binasa niya ang kanyang lalamunan. "Lil-En, nakakuha lang ako ng balita. Gusto mong lumapit at makita." Tumangala si Nicole at nakita na ang ekspresyon ni Grant ay tila maliit. Tumayo siya nang binigyan ni Floyd si Grant ng isang hindi nasaran ng loob na hitsura. Naupo lang siya, at ang upuan ay hindi pa mainit. "Bakit hindi mo masabi sa harap ng lahat? Ito ba ay confidential?" Kinagat ni Grant ang kanyang mga labi. Isang bakas ng pag-aatubili ang tumawid sa kanyang malamig na mukha. "Hindi." Matapos mag-isip tungkol dito, tinitigan niya si Nicole at nagsalita. "Nakakuha ka ba ng isang tao upang mag-imbestiga sa pamilyang Sloan?" Ang ekspresyon ni Nicole ay tumigas bago siya tumango. "Nakuha ko lang ang balita na sina Isaac at Quavon Sloan ay talagang biological na ama at anak." Natahimik ang sala sa kanyang mga salita. Tanging ang tunog ng mga lingkod na naglalakad at nakikipag-usap sa kusina ang maririnig. Hinayla ni Kai ang braso ni Julie sa pagkabigla, at si Julie ay hindi nagsalita na hindi niya maibabalik ang braso niya. Bahagyang nagbago ang mukha ni Floyd. Si Nicole ang pinakalma sa kanila. Nakumpirma ito. Tumango si Grant. "Narinig ko na may kumuha ng kanilang buhok upang magawa ang isang pagsubok sa paternity, at ito ang resulta. Hinuhulaan ko ang taong nagutos sa pagsubok ay si Clayton." Nag-click si Kai sa kanyang dila. Si Clayton ay talagang matalino. Paano niya iniisip iyon? Inilipat ni Floyd ang kanyang mga mata kay Kai, at ang huli ay nagsara ng kanyang bibig ng walang kabuluhan. Kabanata 1089. Ituro sa kanila ang isang aralin.
Tumahimik si Nicole at tumango. Oo, siya ito. Pagkatapos ng lahat, si Clayton lamang ang nagbanggit ng haka-haka na iyon. Sa hindi inaasahan, nalaman din ng pamilyang Stanton ang lihim na ito. Ang kanyang puso ay naramdaman na ito ay tinimbang ng isang malaking bato. Hindi masaya si Nicole. Natagpuan lamang niya ito. Ang pamilyang Sloan ay isang napakalakas na pamilya, at marami silang malapit na relasyon sa politika at negosyo sa ibabaw. Tumingin sila ng Speak at Make and Tab, ngunit in reality, sobrang marumi at bastos. Hindi katakataka na nag-aalala si Quavon tungkol sa pagkawala ni Isaac. Sabi ni Kai, nagpunta sila mula sa mga kapatid hanggang sa pagiging ama at anak. Hindi ba masyadong magulo ang relasyon na iyon? Ang kanyang ama ay hindi mag-pop out mula sa kanyang libingan upang matumbok sila, di ba? Tahimik na hinatak ni Julie ang shirt ni Kai. Hindi iyon ang punto. Sa katotohanan ito, sa wakas ay may dahilan kung bakit tinanggihan ng pamilyang Sloan si Clayton. Natatakot si Isaac na mayroong ibang tao na makipagkumpetensya sa kanya para sa kapalaran ng pamilya. Alam ni Isaac tungkol dito. Tumango si Kai at nagyabang ng seryoso. Julie, ikaw ang pinakamatalino. Lahat ay hindi nagsasalita. Ang iba pa ba ay pipi noon? Tumahimik si Floyd at wala nang sinabi. Tumingin si Nicole sa kanyang mukha at ibinaba ng bahagya ang kanyang mga mata. Maaari niyang hulaan kung ano ang iniisip niya. Nag-aalala ba siya na may drug siya sa bagay ni Clayton? Hindi masabi ni Nicole nang may katiyakan na hindi ito mangyayari, ngunit susubukan niya ang kanyang makakaya upang manatili sa labas hanggat maaari. Tumayo si Julie at hinayla ang kamay ni Kai. Kai, hindi mo ba ipapakita sa akin ang iyong koleksyon ng mga autograph na larawan ng mga malalaking shots sa bilog? Biglang tumayo si Kai. Ang kanyang mga mata ay naiilawan. Tama iyon, ito ang koleksyon ng siglo. Ibibigay ko ito sa iyo kung pakasalan mo ako. Tumawa si Julie. Ayoko. Titingnan ko lang ito. Dinala siya ni Kai sa itaas sa pagkabigo. Umupo si Grant sa tapat ni Nicole. Ang kanyang boses ay naging malamig at solemna. Hindi tayo maaaring tumayo kahit na ang pamilyang Sloan ay laban kay Clayton. Naiintindihan mo ba? Tumingin sa kanya si Nicole. Bagaman nakaramdam siya ng salungat, tumango pa rin siya. Kung ang pamilyang Stanton ay tumayo, ito ay katulad ng bukas na pakikipaglaban sa pamilyang Sloan. Manalo o mawala, maraming tao ang kumukuha ng pagkakataon na gumawa ng maliliit na paggalaw. Ito ay nakasalalay upang maging sanhi ng isang napaka-pangit na eksena sa bilog. Ang Stanton Corporation ay hindi makakakuha ng anumang pakinabang mula doon. Sa Stanton Corporation, si Clayton Sloan ay isang kasosyo lamang sa kooperatiba. Hindi rin nila timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Mas nadama lang ni Nicole para kay Clayton. Maraming taon na siyang nakikipaglaban, at sa huli, nag-iisa pa rin siya. Sa gilid, ang tinig ni Floyd ay malalim at malamig. Naisave niya si Lil and Dati, kaya hindi tayo makakalayo. May katahimikan. Ang mga mata ni Nicole ay tambo ng bahagya, at itinaas ni Floyd ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang ulo. Si Floyd ay natural na naintindihan kung ano ang iniisip ng kanyang anak na babae. Ang panunood mula sa mga gilid ay pareho sa pag-iwan kay Clayton upang mag-fend para sa kanyang sarili. Kahit na wala silang malalim na damdamin, mayroon pa ring pagkakaibigan sa pagitan nila. Gayunpaman, para sa kapakanan ng mga benepisyo, kailangan nilang gawin ang pinakamahusay na pagpipilian. Huwag kang mag-alala, hanggat nasa medyanya siya, mapoprotektahan natin ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi tayo makakatulong sa iba pang mga gawain. Tumango si Grant na may malamig at solemna na mukha at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin kay Nicole. Ang mga corner ng labi ni Nicole ay curly. Mayroon siyang sariling paghahanda, kaya hindi natin kailangang mag-alala. Si Clayton sa gabi ay hindi kinakailangang umalis. Bagaman tila may pagkakaiba-iba ng kapangyarihan, walang nakakaalam ng mga kahinaan ng pamilya ng Sloan kaysa kay Clayton. Kinagat ni Floyd ang kanyang mga labi, isang flash ng lamig na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang mga estranghero ay papasok at lumabas sa paligid ng mansyon sa mga araw na ito. Inaalam ko na nauugnay din ito sa negosyo ng Sloan family. Agad na nagulat sina Nicole at Grant. Ang aura ni Grant ay kalmado at matatag, ngunit ang kanyang tono ay medyo natatakot. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono.
May mag-aalaga rito. Kalimutan mo na. Sinabi ko na kay Luca na harapin ito. Ito ay isang aralin lamang, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Kabanata 1090. Break up para sa ngayon. Inalis ni Floyd ang kanyang kamay. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pinahinga ni Nicole ang ulo sa balikat ni Floyd at nagsalita sa isang choke na boses. Humihingi ako ng paumanhin para sa pag-alala mo, tatay. Ang pamilyang Sloan ay dapat na nagalit na nagsisikap na hanapin si Isaac na talagang tumakbo sila sa paligid ng mansyon ng Stanton upang subukang hanapin siya. Ginulo nila ang mapayapang buhay ni Floyd. Si Nicole ay masyadong walang pag-iingat. Napangiti si Floyd. Ano ang hindi ko pa nakikita dati? Hindi ako may istorbo sa isang bagay na walang kabuluhan. Ang pinaka-nag-aalala sa akin ay makasama ka sa mga gawain ng pamilya ng Sloan. Sigurado ka bang nais mong ipagpatuloy ang iyong relasyon kay Clayton? Iyon ang kanyang tunay na layunin sa pagtawag kay Nicole pabalik. Sa palagay ko, sa ngayon, kayong dalawa ay maaaring lumayo sa bawat isa upang hindi ka naintindihan ng iba. Lumipat pabalik dito sa oras na iyon. Sa ganoong paraan, ang mga tao sa labas ay mag-atubiling gumawa ng anuman sa iyo. Kung may panganib, ang unang bagay na dumating sa isip ni Floyd ay natural na protektahan ang kanyang anak na babae. Si Floyd ay magiging madali kung siya ay tucked sa ilalim ng kanyang pakpak. Nang wala namang sinabi si Nicole, nag-atubiling nagsalita si Floyd. Hindi ako sumasalungat sa inyong dalawa mula sa pagsasama-sama. Break up para sa ngayon, at kapag inayos ni Clayton ang bagay na ito, kung gayon. Huminga ng malalim si Nicole at ginambala ang kanyang mga salita. Alam ko kung ano ang ibig mong sabihin, tatay, ngunit huli na. Ano ang ibig mong sabihin? Sa panahon ng pagdiriwang ng hapunan ay dumalo ako sa huling oras, marahil ay alam na ni Quavon na si Clayton at ako ay nakikipag-date. Inalok pa niya sa akin ang pagpipilian na sumuko kay Clayton at pumili kay Isaac, ngunit tumanggi ako. Hindi maraming tao ang nakakaalam na kami ay nakikipag-date. Kung ipahayag ko ang breakup ngayon, malalaman ng buong mundo na kami ay nakikipag-date. Kung nangyari iyon, mahirap para sa kanila na husayin ang bagay na ito. Bukod dito, mawawalan din sila ng dignidad. Tumahimik si Floyd. Grant sneered. Isaac, gaano katindi ang hamon in Quavon na aliwin ang kaisipang iyon? Karapat-dapat ba siya? Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Siyempre hindi. Matapos ang ilang higit pang mga salita, ganap na inililihis ni Nicole ang paksa mula sa pagbabalik upang manirahan dito. Hindi rin ito binanggit ni Floyd. Pagkatapos ng pagkain, nagbiro ang lahat at nagsimulang maglaro ng mga card. Sina Julie at Nicole ay gumawa ng appointment sa massage parlor para sa hapon at umalis pagkatapos ng tanghalian. Sumakay na sila sa sasakyan. Nagmaneho si Nicole at naglagay ng musika sa stereo. Sa tagiliran, sumagot si Julie sa mga mensahe na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi mapigilan ni Nicole ngunit i-click ang kanyang dila. Ito ba si Kai? Yeah. Sinabi ni Nicole, mukhang mahusay kayong mga lalaki. Mag-aasawa ka ba kaagad? Inalis ni Julie ang kanyang telepono at lumingon upang tumingin kay Nicole sa sobrang galit. Bakit ka katulad ng iyong ikatlong kapatid? Palagi kang binabanggit ang pag-aasawa sa bawat pagliko. Ang mga mata ni Nicole ay hindi makakatulong ngunit curve sa isang ngiti. Ang aking ikatlong kapatid ay hindi sigurado, kaya kailangan niya ng isang garantiya. Bukod, hindi madali para sa inyong dalawa na maabot ang puntong ito. Ang pinakamahusay na paraan para sa kanyang mga pamamaraan na dumating sa prutas ay sa pamamagitan ng pagpasok sa Hall of Marriage kasama mo. Nag-joke si Julie. Sa palagay ko ay masyadong maaga pa. Nagtipon lang kami, at ang aming yugto ng honeymoon ay hindi pa tapos. Masyadong nagmamadali na magpakasal ngayon. Bukod, marami akong trabaho na naiwan upang gawin sa kumpanya, ngunit kailangan kong kunin ang pamilya kung magpakasal ako. Kumurap si Nicole at itinaas ang kanyang tinig. Gusto mo bang maging isang freeloader? Ilang beses nang nagbago ang ekspresyon ni Julie at sinulyapan niya si Nicole sa kahihiyan. Nicole Stanton. Natigil ni Nicole ang kanyang dila. Sinasabi ko lang. Hindi ka masyadong responsable. Ang mukha ni Julie ay namula at ibinaba niya ang kanyang tinig. Nagsalita siya sa isang masaya ngunit nabalisa na tono. Hindi ko ito napagtanto dati, ngunit si Kai ay masyadong clingy kapag nakikipag-date.
Mas clingy siya kaysa sa isang tuta. Pilit niyang sinalakay ang lahat ng aking personal na espasyo, at nakikita ko siya sa buong araw at gabi maliban kung nagtatrabaho ako. Narinig ni Nicole ang kanyang pagkabigo sa tono at huminto. Hindi ka ba nasisiyahan? Kabanata 1091. Isang mainit, maaraw, ngunit handgal na tao. Hindi. Agad na tumanggi si Julie. Bumulong siya sa isang maliit na tinig, medyo hindi ako nagamit. Si Julie ay ginamit upang maging isang independenteng babae at nahaharap sa lahat ng mga paghihirap na iyon. Ngayon na biglang may isang taong nakatayo sa harap niya upang protektahan siya, natural na hindi siya sanay. Hindi lamang nalutas ni Kai ang maraming mga problema para sa kanya, ngunit siya rin ay matamis at masigla sa kanya sa buong araw. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang ganitong uri ng buhay. Si Julie ay nalubog dito at hindi ma-extricate ang kanyang sarili. Pagkatapos ay maglaan ng oras at masanay ito. Ang aking ikatlong kapatid ay palaging clingy. Palagi siyang naglalagay ng isang matayog at malamig na persona, ngunit tulad ng alam mo, siya ay talagang isang mainit at maaraw na panunukso. Tanging ang mga taong pinakamalapit kay Kai ang makakakita sa panig na ito. Nag-atubiling si Julie ng ilang segundo bago ang isang ngiti ay unti-unting lumitaw sa kanyang mukha. Ano ang dapat alalahanin kung kailan siya nagkaroon ng pag-ibig sa kanyang mga daliri? Tama ka. Dadalhin ko lang ito ng matagal. Snid ni Nicole. Siya ay natural na masaya din nang makita niya na naisip ito ni Julie. Ngunit, Lil N, hindi ko talaga inaasahan na ikaw at si Clayton ay maaaring manatiling magkasama ng matagal. Seryoso siyang tinignan ni Julie. Kahit na siya ay isang napakahusay na tao, hindi siya ang iyong tipo sa maraming aspeto. Akala ko tinanggap mo siya dahil naantig ka na nailigtas ka niya, kaya't sumama ka sa isang buwan bago maghiwalay, ngunit. Namula si Nicole. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Ngumiti siya. Hindi ko rin ito inaasahan, ngunit kapag kasama ko siya, palagi akong komportable at nakaka-relax. Ito ay tulad ng isang kamay sa likuran ng aking likuran, tinutulak ako patungo sa maaraw na kalsada. Ito ay isang maganda at maliwanag na pakiramdam. Hindi sinabi ni Nicole na naiiba ito sa kanyang nakaraang relasyon. Sa kanyang nakaraang relasyon, itinulak ni Nicole si Eric, ngunit hindi niya kailanman pinapayagan siyang hawakan ang kanyang damit. Kaya, labis siyang pagod. Tahimik na ngumiti si Julie. Kung sinabi ni Nicole, nangangahulugan ito na inilagay niya ang kanyang isip kay Clayton. Sa hinaharap, ang kanilang saloobin kay Clayton ay magbabago din. Nagpapahinga si Harvey Sage pagkatapos ng paggawa ng pelikula. Bago may palabas ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon ay mananatili lamang sa isang estado kung saan hindi ito patuloy na lumala. Nakuha na niya ang isang alon ng mga tagahanga pagkatapos ng huling oras na siya ay sumalungat kay Ava York para kay Nicole. Gayunpaman, walang karagdagang marketing, bilang paghahanda para sa kanyang susunod na pag-endorso. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangunahing whitewash ng character. Sa kanyang edad, walang gaanong makipagkumpetensya si Harvey laban sa mga batang idolo na nag-pop up sa lahat ng dako. Si Fabian ay nasa rurok sa mga batang idolo. Kung ito ay mga mapagkukunan o mga kontrata, lahat ng nakuha niya ay natitira. Kung ikukumpara doon, mas mahirap para kay Harvey. Sa hapon, tinanong ni Harvey si Nicole para sa tanghalian. Ang pangunahing layunin ay upang pag-usapan ang tungkol sa kontrata. Ito ay sa isang medyo mataas na restoran na may katanggap-tanggap na kapaligiran. Pagdating ni Nicole, matagal nang naghihintay si Harvey. Humihingi ako ng paumanhin. Mayroon akong isang kagyat na pagpupulong na kailangan kong dumalo. Naghintay ka ba ng matagal? Ngumiti si Harvey at tumayo upang hilahin ang isang upuan para sa kanya. Hindi naman masyado. Malinaw na magalang dahil nakikita ni Nicole na ang limonada na iniutos niya ay natapos na. Gayunpaman, hindi niya ito itinulak at naupo. Ang kapaligiran dito ay tahimik, at hindi nito napansin ang kalahati ng lungsod at trapiko nito. Ito ay medyo isang mahusay na anggulo ng pagtingin. Ngumiti siya. Dahil natapos mo na ang pag-film, magpahinga ng maayos sa loob ng ilang araw. Si Harvey ay mukhang kalmado at matatag, ngunit ang kanyang mga clenched fists ay nagtaksil sa kanyang panloob na pag-igting. Miss Stanton, kailan ang pagbaril para sa pag-endorso sa Stanton Corporation?
Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at tiningnan siya ng isang malabong ngiti. Susundin namin ang iyong komprehensibong data pagkatapos ng iyong bagong drama airs. Kung ang lahat ng mga aspeto ay kanais-nais sa amin, pag-uusapan natin ang tungkol sa paggawa ng pelikula sa oras na iyon. Kabanata 1092. Pamangkin. Sinabi ni Nicole kay Harvey ng direkta nang hindi matalo sa paligid ng bush. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging embahador ng Stanton Corporation ay isang malaking papel. Hindi nila mapanganib ang paggamit ng isang masungit na artista na maaaring i-drug pa sila. Sinubukan nila ang kanilang makakaya, ngunit nakasalalay din ito sa swerte ni Harvey. Tumanggo si Harvey na parang inaasahan niya iyon. Tumunog ang telepono ni Nicole, at nag-click siya sa mensahe. Ito ay mula kay Clayton. Nag-order ako ng tanghalian para sa iyo at ipinadala ito sa iyong tanggapan. Tandaan na kainin ito. Hindi nagsalita si Nicole. Sagot niya. Kumakain ako kasama ang isang kaibigan. Pagkatapos, nagpadala siya ng larawan ng restaurant. Tanong ni Clayton. Kasama mo ba ang isang lalaki o babae? Nagpadala din siya ng isang galit na emoji. Sagot ni Nicole. Isang tao, syempre. Si Clayton pagkatapos ay sumisigaw ng emoji. Ano ang isang batang lalaki? Ang mga sulok ng bibig ni Nicole ay hindi makakatulong ngunit kulutin. Noon lang, biglang narinig ni Nicole ang isang nakakainis na tinig na nagmula sa pintuan. Oh my, kung hindi ito Miss Stanton. Dapat itong kapalaran na magkita tayo dito. Ang ngiti ni Nicole ay kumupas, at ang kanyang malamig at malabo na mga mata ay sumulyap sa tinig. Si Isaac ay katamtaman na lumakad gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, na sinundan ng isang matandang kakilala na nakita ni Nicole sa mahabang panahon Eva York. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Ginoong Sloan. Wala pa akong pagkakataon na batiin ka pa. Binabati kita muli ang iyong kalayaan. Ang mukha ni Isaac ay naging isang maliit na pangit. Ang insidente sa kanya na nakalock ay talagang nagdala sa kanya ng isang buhay na kahihiyan. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagkasakit sa kanya. Tumingin si Isaac sa kanya ng isang matalim na tingin at malamig na snort. Salamat. Ang pamangkin na minahal ko ay matagal nang hinahabol ka ng matagal, kaya hindi ko inaasahan na narito si Miss Stanton na nakikipagsapalaran sa ibang tao. Nagtataka ako kung paano niya mararamdaman kung nalaman niya. Tumingin si Nicole at mahinahon siyang ngumiti. Kung sino ang kasama kong kumain ay ang aking kalayaan. Si Eva York, na nakatayo sa tabi, ay hindi na mapigilan ang pagsasalita. Si Miss Stanton ay may malalim na bulsa. Dahil mayaman siya, baka gusto pa niyang maghapunan kasama ang Pangulo ng Liberty. Kung tatanungin mo ako, hindi na makabawi si Ginoong Clayton mula sa pagiging cuckolded na ganito. Nag-sneer si Eva, ngunit bago siya maging kampante, isang baso ng malamig na tubig ang biglang na-splash sa kanyang mukha. Ang kanyang boses na nanunuya ay dumating sa isang biglaang pagtatapos. Si Isaac, nakatabi ni Eva, ay tumalikod sa isang hakbang. Hindi isang solong patak ng tubig ang humipo sa kanyang katawan. Tumayo roon si Eva sa pagkabigla. Mapatla ang mukha niya. Isang kakilakilabot na emosyon ang biglang lumaki sa kanyang dibdib. Tumayo roon si Nicole na may malinaw at malamig na ngiti. Hindi pa ako nagturo sa iyo ng isang aralin para sa nangyari noong nakaraan. Tila hindi ka binigyan ng iyong ama ng isang aralin, ha? Naging maputi ang labi ni Eva at nanginginig. Bigla niyang naalala kung ano ang buhay niya sa panahong iyon. Ang kanyang ama, na nawala at sa wakas ay nakuha ang kanyang anak na babae, tiyak na minahal siya. Gayunpaman, pagkatapos na gulo ni Eva kay Nicole, ang saloobin ng kanyang ama sa kanya ay hindi nakatulad nito. Sa panahong iyon, nanatili si Eva sa bahay ng masunurin, natutong magluto at gumawa ng mga gawaing bahay. Pagkatapos lamang ay pinamamahalaan niya na dahan-daang i-coax ang pagmamahal ng matanda. Hindi naglakas loob na isipin ni Eva kung ano ang mangyayari kung may pangalawang pagkakataon. Masisira ba siya ng diretsyo? Gayunpaman, ang eksenang ito ni Nicole na nakatayo ng mataas at sa itaas ng kanyang mukhang maliwanag at maganda ay malinaw na nabalisa si Eva, na hindi niya napigilan mula sa pangungutya kay Nicole. Tumingin si Eva sa sarili. Ang mga patak ng tubig ay tumutulo pa rin sa kanyang ulo, at basa na ang kanyang dibdib. Ang shirt na ito ay bago at nagkakahalaga ng higit sa $100,000,
ngunit hindi ito maihahambing sa bag ni Nicole na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Ang hindi mailalarawan na paninibugho at sama ng loob ay sumulong sa puso ni Ava habang tinitingnan niya si Nicole. Gayunpaman, alam ni Ava na wala siyang mga kwalipikasyon upang labanan laban kay Nicole. Kailangan lang ni Nicole na ilipat ang isang daliri upang gawing buhay muli ang buhay ni Ava. Kabanata 1093. Paglilinis ng kanilang relasyon. Ang mga eyelashes ni Ava, at siya ay nagpanik ng kaunti. Ay, ngumiti si Nicole. Hindi niya binigyan si Ava ng isang pagkakataon na ipaliwanag at lumingon kay Isaac. Nagsalita siya ng isang walang kabuluhang tono. O sa palagay mo wala kang dapat alalahanin ngayon na mayroon kang isang bagong backer. Napalaki ang mukha ni Ava, ngunit bago siya makapagsalita, agad na nagsalita si Isaac upang limasin ang kanilang relasyon. Haha. Hindi nagkakaintindihan. Hindi ako pamilyar kay Miss York. Kami ay nagtanghalian lamang para sa negosyo. Ang mga salita ni Isaac na nag-clear ng kanilang relasyon ay ginawa si Ava, ang kanyang babaeng kasama, napahiya. Ang mga labi ni Nicole ay hubog, at tiningnan siya ni Isaac na may ngiti. Miss Stanton, lumapit ka sa akin anumang oras kapag pagod ka na maglaro kasama ang aking pamangkin. Gusto kong lumabas sa iyo. Ang ngiti ni Nicole ay kumupas ng bahagya. Inilipat niya ang kanyang mga mata sa kanyang puso. Dapat kang magbibiro, Mr. Sloan. Hindi mo rin ito ginawa sa listahan ng paghihintay. Itinaas ni Isaac ang kanyang mga browser at walang sinabi. Pagkatapos, lumipat siya sa mga patagilid sa posisyon sa loob ng koridor. Tumayo doon awkwardly at matigas, hindi alam kung aalis o hindi. Tumingin siya kay Harvey, nakabaligtaran ni Nicole. Kung hindi para kay Ava, paano magkakaroon ng magandang kapalaran si Harvey sa pagkuha ng mga koneksyon sa Stanton Corporation? Kumusta naman si Ava? Bakit siya naging peste na naiwasan kahit saan siya magpunta? Si Ava ay malapit nang magsalita upang lumitaw na mahina, ngunit wala siyang masabi. Tumalikod si Nicole at hindi man lang siya sumulyap. Tahimik siyang tumingin kay Harvey sa tapat niya. Ilagay natin ang ating order. Ang nakakakita ng isang taong hindi ko gusto ay nawalan ako ng gana sa aking gana, kaya mag-order na lang sa isang araw. Tumanggo si Harvey at kumalas sa waiter. Si Ava ay magiging masyadong walang taktika kung magpapatuloy siyang tumayo rito. Maaari niyang natural na sabihin na si Nicole ay nanunuya sa kanya. Tumalikod si Ava sa isang hindi kasiya siyang ekspresyon at pumasok sa direksyon ni Isaac. Napanood ni Nicole ang kanilang pag-iisip. Kinuha niya ang kanyang telepono at natagpuan ang bilang ng anak na babae ng Pangulo ng Golden Sea Corporation. Pagkatapos nito, tinanggihan ng batang babae si Ava bilang isang ina at ipinadala ang video sa kanya. Si Nicole ay may magandang impresyon sa kanya. Ang pakikipag-ugnayan ng iyong ama kay Ava ay nasira. Diretso na tanong ni Nicole. Sumagot si Hailey sa ilang segundo. Hindi. Ang reputasyon niya ay napunta sa mga dumps, ngunit tinatrato pa rin siya ng aking ama tulad ng isang kayamanan. Siya ay ganap na nakabalot sa kanyang daliri. Nag-flick ang mga mata ni Nicole, at pinadalhan niya ang lokasyon ni Hailey. Magkakaroon ng isang mahusay na palabas na pinagbibidahan ng iyong hinaharap na ina sa lalong madaling panahon. Mabilis na lumapit. Tumayo si Hailey sa tuwa at hinayla ang kanyang ama kasama siya. Ito ay isang pagkain lamang. Bakit ka lumapit sa lahat ng mga uri ng mga dahilan? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pinaplano na kumain kasama ako sa natitirang bahagi ng iyong buhay maliban kung kasama mo ay iba na. Ang Pangulo ng Golden Sea Corporation, na malapit ng tumanggi, ay sinundan ang kanyang anak na babae sa labas ng pintuan ng walang pagsasalita. Nakakakita ng pagkain sa mesa, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Nicole. Naguguluhan si Harvey. Okay ba ang pagkain, Miss Stanton? Sinulyapan ito ni Nicole. Ang mga ito ay mga simpleng pinggan, ngunit ang mga ito ay niluto ng labis, kaya't maganda ang hitsura nila. Hindi ito masama. Kumain tayo. Tumanggo si Harvey at nagsimulang kumain. Nang matapos ang pagkain, ang waiter ay dumating upang limasin ang talahanayan at nagsilbi ng dessert at prutas. Hindi alam ni Harvey kung bakit nag-aaksaya pa rin si Nicole dito sa kanya ng napakahalaga ng kanyang oras. Gayunpaman, dahil hindi siya umalis, hindi rin niya maiiwan. Tulad nito, nag-chat lang sila sa isa't isa.
Mula sa kanilang lokasyon, madali nilang makita sa semi-nakatagong nakabox na kompartimento. 2 beses na tumakbo ang waiter gamit ang isang bag. Di nagtagal, 2 tao ang pumasok mula sa pintuan. Si Nicole ay ganap na pinalakas. Ang anak na babae ng Pangulo ng Golden Sea Corporation ay hinayla ang isang matandang tumakbo at tumakbo. Nasaan ang Ava York na iyon? Si Hailey ay casual na hinayla ang isang waiter at tinanong siya. Natigilan ang waiter at itinuro ang semi na nakatagong kompartimento sa loob. Kabanata 1094. Hinubad na hubad. Nalito ang Pangulo ng Golden Sea Corporation. Si Ava ay kumakain din dito. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Malamig na sumingit si Hailey. Tayo ay magtanghalian sa kanya. Tumingin sa kanya ang lalaki, nasiyahan. Sa wakas tinanggap mo siya. Kami ay magiging isang pamilya sa lalong madaling panahon, kaya mabuti na makasama sa bawat isa. Nagsalita siya habang naglalakad sila. Laking gulat niya nang makita niya si Nicole, ngunit bago pa niya ito batiin, kinaladkad siya palayo ni Hailey. Sila ay sumulong at pumunta sa semi-nakatagong silid sa koridor. Itinulak ni Hailey na buksan ang kalahating may mababang mga kawayan ng kawayan, at ang 2 pag-iyak ng mga kababaihan ay biglang sumigaw ng isa't isa. Ang dating ay si Hailey. Ang huli ay si Ava. Nakita ng lalaki sa likuran ni Hailey ang sitwasyon sa loob at stiffened. Ang kanyang mukha ay bumagsak ng mapang-akit habang itinutulak ang kanyang anak na babae palayo at nagmamadali. Ikaw, paano mo ako niloloko? Sa isang instant, lahat ng uri ng mga hiyawan, pakikipaglaban, at tunog ng mga item na kumalas sa tunog sa loob. Pagkatapos, gumapang si Isaac na may mga damit na may disheveled, na mukhang hindi kasiya siya. Ang gilid ng kanyang mukha ay sinuntok, at may ilang mga marka ng kuko sa kanyang mukha na ginawa ng isang babae. Hindi na kailangang mag-save, wala si Ava na gawin iyon. Ito ay si Hailey na nagsamantala sa kaguluhan upang kumamo sa kanya. Sa sandaling lumabas si Isaac, itinuwid niya ang kanyang damit at dumura sa likuran niya. Anong klaseng bad luck? Malinaw na ang babaeng nag-pounce sa kanya. Kahit na para sa mga kababaihan na higit na mataas sa kanya, ang kailangan lang niyang gawin ay sumenyas at lalapit sila sa kanya, hayaan ang isang tulad ni Ava. Naramdaman ni Isaac na nabili niya ang kanyang sarili na maikli. Gayunpaman, pagkatapos ay nakita niya si Nicole na kumakain sa labas. Ang maganda at marangal na babae ay malamig at ligaw sa kanyang mga buto, kilati ang kanyang puso, kaya't sinamantala niya ang sitwasyon upang magamit si Ava upang mapawi ang kanyang uhaw. Ito ang resulta. Nang dumaan si Isaac sa mesa ni Nicole, nakita niya na hindi pa umalis sina Harvey at Nicole. Ang 2 sa kanila ay kumakain ng dessert na tuwang-tuwa. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Isaac. Umalis siya nang hindi nagpaalam. Nang umalis siya, itinaas ni Harvey ang kanyang ulo. Isang ngiti ang dahan-daang umapaw sa mukha ni Nicole. Tila tama ang hula niya. Talagang may isang bagay na hindi ka panipaniwala na nangyayari sa 2 taong iyon. Kahit na wala silang ginawa sa nakaraan, ayon sa pagkatao ni Ava, hindi niya hahayaan ang tulad ng isang mayaman, guwapo, at mahusay na hook-up tulad ni Isaac. Tiyak na sakupin ni Ava ang anumang pagkakataon. Alam ito ni Nicole nang makita niya ang waiter na nagpapadala ng kanyang damit ng 2 beses. Kung nais ni Ava na baguhin ang kanyang damit, bakit hindi siya pumunta sa dressing room o banyo? Sa halip, binago ni Ava ang kanyang mga damit sa isang silid na hindi nakaseksyon. Naisip ba niya na ang lahat ay bobo? Ang tunog ng pag-iyak at mga hiyawan ay nagpatuloy sa loob. Maraming mga naghihintay ang nag-aalangan na pumasok at makita. Sa wakas ay pinamamahalaang ni Nicole ang kanyang galit. Ito ay mas kasiya siya kaysa sa pagsasabi kay Ava sa kanyang ama. Natapos mo na ba ang pagkain? Aalis na tayo. Si Harvey ay natural na walang problema. Matapos na ayos ang panukalang batas, nagpaalam si Nicole sa kanya sa sandaling lumabas sila. Bumalik ang bawat isa sa kanilang sariling mga tahanan. Si Nicole ay tiyak na nasa isang magandang kalagayan. Ibinahagi kay Clayton kung ano ang nangyari sa sandaling sumakay siya sa kotse. Sa loob ng silid, ilang beses nang sinampal si Ava. Ang kanyang buhok ay napunit, at ang kanyang mga damit na bahagyang mga piraso ng tela ay napunit sa paglaban. Wala siyang estado para makita siya ng iba.
Ang mga mata ng Pangulo ng Golden Sea Corporation ay naging pula mula sa galit. Ikaw. Hindi ba ako sapat para sa iyo? Mayroon kang lahat sa iyong mga kamay, gayon pa man gusto mo pa. Paano mo ako niloloko? Tumayo si Hailey sa tabi ng pintuan at pinanood ang palabas, tumatawa ng malamig sa kanyang puso. Sa wakas, maaari niyang alisin ang babaeng ito ng isang beses at para sa lahat. Kailangang pasalamatan ni Hailey si Nicole ng maayos sa hinaharap. Kabanata 1095. Isang pagkakamali na gagawin ng mga kababaihan. Nakahiga si Ava sa sahig, twitching at nanginginig. Ako. Napilitan akong. Ang taong iyon ang dumating sa akin. Ayoko ito. Ang Pangulo ng Golden Sea Corporation ay sumampal kay Ava. Sa palagay mo ay bulag ako. Malinaw kang pumunta sa kanya mismo. Ikaw ay maladi. Talagang bulag ako. Tinanggihan ka ng bilog, ngunit nais ko pa ring pakasalan ka, kahit na ang lahat ay dumuraas iyo. Nahihilo si Ava mula sa pagbugbog. Ang mga luha at snot ay tinakpan ang kanyang mukha, na ginagawang kaibig-ibig at kahabag-habag. Nakatuon ako sa iyo. Mali ako sa oras na ito, kaya't patawarin mo ako. Ang taong iyon ang humihikayat sa akin. Nagkamali lang ako na gagawin ng lahat ng kababaihan sa mundo. Ang Pangulo ng Golden Sea Corporation ay matingkad. Patawarin kita. Nahuli kita ng pula at gusto mo pa rin akong patawarin ka. Dapat ay bulag ako upang kumuha ng isang magarbong sa isang kalapiteng mababa ang lipad na nakilala kita. Itinulak niya ang babaeng nakabalot sa kanyang paa. Madilim at malabo ang mukha niya. Wasakan ang pakikipag-ugnay. Nais mong masira ang pakikipag-ugnayan sa akin. Sigaw ni Ava habang bumabangon. Hindi na siya nagmamalasakit sa kanyang estado ng disheveled. Tumangala siya ng mabangis na may luha na nakabitin pa rin sa kanyang mga mata. Paano mo masisira ang pakikipag-ugnayan sa akin? Itinulak ko ang napakaraming angkop na batang gentries para sa iyo. Sa palagay mo ba ako pa rin ang iyong may bahay? Ang aking biolohikal na ama ay si Cameron Dudley. Siya ay isang kilalang tao dito. Hindi kami ikakasal sa pag-ibig. Ang aming kasal ay isang alyansa sa negosyo. Nais mong masira ang kasal. Mangarap. Kung kahit na ang taong ito, na magkakaroon ng kanyang pangalawang kasal, ay hindi gusto sa kanya, ang kanyang reputasyon sa bilog ay magiging nakapipinsala. Naisip ni Ava na dahil siya ang kanyang may bahay dati, madali siyang maunawaan. Bagaman hindi niya gusto ang kanyang anak na babae, ang lahat ay malulutas ng maayos. Sa pag-aasawa na ito, ang Golden Sea Corporation ay magiging kanya. Tumanggi si Cameron na hayaang magtrabaho si Ava sa kanyang sariling kumpanya dahil ang kanyang mga kapatid ay nagbabantay laban sa kanya. Gayunpaman, hindi lamang maupo si Ava at maghintay para sa kamatayan. Kaya, maaari lamang niyang ilagay ang kanyang taya sa taong diborsyado na ito. Ang mukha ng lalaki ay labis na pangit. Isang alyansa sa kasal. Sa tingin mo masyadong mataas sa iyong sarili. Kung hindi natuklasan ni Cameron ang aming mapang-akit na pag-iibigan sa unang lugar, makikilala ka ba niya bilang kanyang anak na babae? Dapat kang magpasalamat sa akin. Nakakataas ka ba? Ang dalawang tao ay pinaglaruan ang bawat isa sa kasuklam-suklam, na punit ang huling pag-alis ng pagiging disente. Sa palagay mo ba maaari mong mapurol ang kasal sa pamamagitan lamang ng pagsasabi? Wala ka ring pakialam sa reputasyon ng pamilyang Dudley. Hindi naniniwala si Ava na ang taong ito ay hindi alalahanin ang reputasyon ni Cameron. Ha, reputasyon. Karaniwang humakbang ka sa aking mukha, bakit kailangan kong alagaan ang reputasyon ng iyong pamilya? Mas mabuti kang bumaba sa iyong mataas na kabayo. Kung ipinanganak ka sa isang pamilya tulad ni Nicole Stantons, handa akong dilaan ang iyong hinlalaking paa-araw-araw, ngunit kung ikaw lang. Huwag mong isipin ito. Si Ava ay isang mababang babae. Hinayaan niya siyang tumaas sa posisyon dahil kumuha siya ng isang magarbong sa kanya. Gayunpaman, dahil ipinagkanulo siya sa kanya, hindi niya siya tiisin sa isang pangalawang mas mahaba. Ang lalaki ay sumisigaw at lumingon upang umalis. May isang plorera sa tabi ng pintuan. Sa kanyang galit, kinuha niya ito at itinapon ito sa likuran niya. Ang plorera ay hindi itinapon kay Ava, ngunit sa sahig sa tabi niya. Ang mga shattered piraso ay kumamo sa mukha ni Ava. Umalis ang lalaki. Sa wakas ito ay tahimik.
Tumayo si Hailey sa pintuan na may isang smirk, nakatingin kay Ava na may isang nakakainsultong mukha. Karapat-dapat ka rito. Kasalanan mo na hindi makatiis sa kalungkutan. Kabanata 1096. Exhibitionist. Si Ava ay tumigas, tinakpan ang kanyang mukha, at sumulyap kay Hailey ng walang awa. Umalis ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Mahinang tumawa si Hailey. Hindi ko na napigilan ang aking ama na maghanap ng isang ina para sa akin, ngunit tumanggi akong tanggapin ang isang vixen na tulad mo bilang aking ina. Masyadong nakakahiya na pumili ng isang babae mula sa basura. Madalas na sinabi sa kanya ng kanyang lola na ang kanyang ama ay kailangang magpakasal sa lalong madaling panahon o huli, kaya't si Hailey ay handa na sa pag-iisip para doon. Gayunpaman, hindi niya ito matatanggap kung ang kanyang ina ay may ibang kakaibang isang imahe mula sa naalala niya sa kanyang ina. Ito ay simpleng bangungot. Tumalikod si Hailey at umalis pagkatapos niyang magsalita. Maingat na tumayo ang waiter sa labas ng isang jacket. Tiningnan ito ni Hailey at ngumiti. Hindi na kailangang magbigay ng damit. Siya ay isang babae na maaaring mag-alis ng kanyang damit anumang oras. Mayroon siyang isang fetish para sa hindi magagandang pagkakalantad. Kabayaran para sa pinsala. Kung hindi niya kayang magbayad, pagkatapos ay ipadala ang bayarin sa bahay ni Cameron Dudley. Pagkatapos ng lahat, siya ang anak na babae ng pamilyang Dudley ngayon. Pagkatapos, si Hailey ay walang tigil na lumakad palayo. Bago siya umalis, pinadalhan niya ng mensahe si Nicole sa kanyang telepono. Napakaganda nito. Salamat. Pinasalamatan ni Hailey si Nicole sa pagtulong sa kanya na malutas ang isang malaking problema. Ngumiti si Nicole nang makita niya ito at hindi tumugon. Sa bar, ang ilang mga kaibigan ay nagtanong kay Nicole upang makapagpahinga. Kailangang magtrabaho si Clayton sa gabi at hindi siya makakasama, kaya napunta siya rito nang walang sinasabi. Napakalaki ng pribadong silid. Ang mga taong dumating ay lahat ng mga high society ladies sa bilog. Hindi sila masyadong matanda at lahat ay napuno ng kabataan. Mayroon ding ilang mga batang gentry mula sa mga mayayamang pamilya na naruroon. Bihira na natipon nila ng komprehensibo. Si Yvette ay kasama rin sa kanila. Naglakad si Nicole. Naisave siya ni Yvette ng isang upuan at nakalalasing na ng isang maliit na baso ng alak, kaya mayroong hindi malinaw na pag-aantok ng pagkalasing sa kanyang mga mata. Ang musika ay walang marinig. Tumawag si Yvette sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa chismis na narinig niya. Ito ay tungkol sa babaeng iyon na kinilala lamang ng kanyang pamilya, Ava York. Narinig ko na ang kanyang pakikipag-ugnayan ay nasira ngayong hapon. Iminungkahi ito ng Pangulo ng Golden Sea Corporation. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang buod ay ang dalawang pamilya had a fallout. Tumingin si Nicole sa paligid. Hindi niya inaasahan na mabilis na kumilos ang Pangulo ng Golden Sea Corporation. Gayunpaman, marahil walang sino man ang makakapagparaya sa isang bagay na tulad nito. Ganun ba? Nagpanggap si Nicole na parang wala siyang alam. Binalot ni Yvette ang braso niya kay Nicole. Gayunpaman, walang sino man sa bilog ang may anumang magandang sabihin tungkol sa kanya. Sa palagay ba niya ay naging isang tunay na ginang pagkatapos umakyat sa hagdan ng lipunan? Ang isang tulad ni Macy ay sumuso sa kanya. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser, hindi nagmamalasakit. Gayunpaman, nang tumangala siya, bigla siyang nakakita ng isang masamang tao na nakaupo sa gitna ng ilang mga kabataang lalaki. Ito ay si Isaac Sloan. Bakit siya nandito? Tanong ni Nicole kay Yvette sa tabi niya. Yvette squinted to look. Hindi ko alam kung sino ang nagsama sa kanya, ngunit ang pamilyang Sloan ay medyo prestihiyoso pagkatapos ng lahat. Kahit na wala siyang mga ugat dito, mayaman siya, kaya natural na maraming tao na nais makipagkaibigan sa kanya. Tumango si Nicole. Fine, magpanggap lang tayo na hindi natin alam ang bawat isa. Gayunpaman, ang taong iyon ay kailangang lumapit sa kanya at gawin siyang inis. Si Isaac ay may hawak na isang baso ng alak at lumakad, kumikilos na parang siya ay napakamasungit. Miss Stanton, humihingi ako ng paumanhin sa pagpapaalam sa iyo na makita ako sa isang katawa-tawa na estado ng mas maaga sa araw. Hindi ako ang tipo na tanggapin lamang ang anumang random woman. Ngumiti si Nicole at itinaas ang kanyang mga mata. Iyon ay walang kinalaman sa akin, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Ayaw niyang makinig sa kanya.
Ngumiti si Isaac at nais na umupo sa tabi ni Nicole. Gayunpaman, lumipat si Yvette ng kaunti, hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataong ito. Ginoong Sloan, nagkakaroon kami ng ilang batang babae sa pag-uusap, kaya hindi nararapat na narito ka. Tumahimik si Isaac ng bahagya ang kanyang mga mata. Oo naman, hindi kita maaabala. Tumingin siya ng malalim kay Nicole at lumingon upang umalis. Nag-click si Yvette sa kanyang dila. Ano ang nangyari sa araw? Kabanata 1097. Bursting na may tiwala sa sarili. Ngumiti si Nicole at lumingon upang sabihin ang lahat kay Yvette. Natuwa si Yvette na hindi niya maiwasang tumawa. Dapat mo akong tinawag para sa napakagandang eksena. Hindi niya inaasahan na ang lalaki na nangunguna sa insidente na pinag-uusapan ay talagang si Isaac Sloan. Ang bilog na ito ay talagang maliit. Gayunpaman, ang Pangulo ng Golden Sea Corporation ay maaaring maging lakas lamang laban kay Cameron Dudley. Wala siyang kakayahang sumalungat kay Isaac. Maaaring kailanganin pa niyang pumunta sa pintuan ni Isaac na may paghingi ng tawad dahil sa suntok na itinapon niya. Hindi kalayuan, tiningnan ni Isaac si Nicole, na tumatawa sa iba, at biglang nadama na parang ang kanyang puso ay hindi nakakabit. Hindi katakataka na si Clayton ay napaka-serval kapag hinahabol ang babaeng ito. Hindi binibigyang pansin ni Isaac ang babaeng ito sa una. Mukha lang siyang maganda. Gayunpaman, unti-unting, natagpuan niya na hanggat naruroon siya, palagi siyang naging focus. Si Nicole ang tipo ng tao na hindi maalis ng mga tao. Tila siya ay may isang nakamamatay na kapangyarihan ng pangakit. Hindi nakakagulat na natapos nina Eric Ferguson at Clayton ang pakikipaglaban para sa kanya. Lahat ay nais na makakuha ng isang babaeng katulad niya. Ang binata sa tabi ni Isaac na uminom ng sobra ay sumunod sa kanyang tingin at nagsalita ng may ngiti. Mr. Sloan, may crush ka rin kay Miss Stanton. Itinaas ni Isaac ang kanyang mga browser. Sinagot ng kanyang ekspresyon ang tanong. Ang ibang tao ay patuloy na nagsasalita. Normal iyon. Lahat tayo ay interesado, ngunit hindi natin maglakas loob na magsalita dahil hindi tayo karapat-dapat. Ang iyong background sa pamilya ay maaaring tumugma sa pamilyang Stanton. Si Miss Stanton ay isang diborsyo, kaya itinuturing siyang pag-akyat sa hagdan ng lipunan kung ikakasal sa iyo. Ang isa pang tao ay sumigaw. Tama iyon. Hindi maihahambing sa iyo si Clayton. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan niyang makuha ang puso ni Nicole? Sa palagay ko ikaw lamang ang tugma para sa hindi mabilang na beses na mas mahusay kaysa kay Clayton. Karaniwan silang natatakot kay Clayton. Gayunpaman, nang mawala si Isaac at dumating si Quavon, ang tsismis tungkol sa pamilyang Sloan ay malabo na isiniwalat. Ang ibang mga tao ay hindi alam, ngunit ang mga mayayamang pamilya sa bilog na ito ay nagnanais na magtanong tungkol sa mga detalye ng iba, na tinitingnan ang mga tao depende sa kanilang background. Alam nila ang isang bagay para sigurado. Si Isaac ang tagapagmana sa pamilyang Sloan. Ito ay natural kung sino ang susubukan nilang mag-flatter. Nang marinig ni Isaac ang kanilang papuri, isang nakapanghimagsik at smug na hitsura ay lumitaw sa kanyang mukha. Sino ang naisip ni Clayton na siya? Paano maihahambing sa kanya si Clayton? Ano man ang background ng pamilya, hitsura, o figure, si Clayton ay isang iligal na bata lamang. Paano siya magiging karapat-dapat kay Nicole? Si Isaac lamang ang tunay na karapat-dapat sa isang babaeng katulad niya. Bukod dito, kapag pinakasalan siya, ang buong pamilyang Stanton ay magiging kanyang pag-aari. Pagkatapos nito, walang sino man sa mundo ang maglakas loob na tutulan siya. Sa pag-iisip na iyon, isang apoy ang sinindihan sa puso ni Isaac, na parang si Nicole ay nakalaan upang maging kanyang babae. Uminom si Isaac ng isang bibig ng alak. Ang nasusunog na lasa ay gumawa ng dugo sa kanyang katawan na kumulo at pinapagaan siya. Si Nicole ay nakikinig sa isang ginang sa gilid na pinag-uusapan ang tungkol sa isang kumpanya na kamakailan lamang ay nakalista. Seryoso niyang sinuri ang mga prospect ng industriya. Biglang lumabo ang kanyang paningin. Ang isang figure ay tumayo sa harap niya, hinaharangan ang ilaw. Si Nicole ay tumangala ng walang pasubali at nakita si Isaac na tumingin sa kanya na may isang nakangiting-ngiti. Hawak niya ang 2 baso ng alak at ibinigay ang isa. Miss Stanton, matagal na tayong magkilala sa isa't isa, ngunit hindi pa nag-inom. Hayaan akong mag-alok sa iyo ng isang toast. Ang kanyang mga labi ay curly sa isang ngiti.
Naisip niya na nagpakita siya ng isang perpekto at walang kamali-mali na smile. Tumingin si Nicole sa tasa ng madilim na pulang alak, at ang kanyang mga mata ay dumilim. Kalmado ang tono niya, at magalang siyang tumanggi ng may ngiti. Pinahahalagahan ko ang pag-iisip, ngunit hindi ako umiinom. Kabanata 1098. Karanasan ito sa iyong sarili. Ang pagtanggi ni Nicole ay hindi nasisiyahan si Isaac. Walang babaeng nang ahas na ipakita sa kanya ang gayong kawalang galang. Sa ganitong paraan, ang puso ni Isaac ay naging mas determinado upang makamit ang kanyang layunin. Unti-unting naging malamig ang ngiti niya. Hindi mo gagawin sa karangalan na ito, Miss Stanton. Bukod, itinuturing tayong magkakilala, kaya ano ang malaking pakikitungo sa isang baso ng alak? Ang kanyang mga salita ay gumawa ng mga tinig ng talakayan na nakapaligid sa kanila na tahimik. Tahimik na napanood ng lahat ang eksena. Naupo si Nicole doon, malamig at independenteng, nang walang kaunting pagpapahayag sa kanyang maliwanag na mukha. Gayunpaman, ang kanyang mga mata nang tiningnan niya si Isaac ay napuno ng isang lamig ng bone-chilling. Ang kanyang kawalang interes na ginawa si Isaac ay nakakahiya. Ang dalawang panig ay nasa isang deadlock. Walang sumuko sa isa pa. Ang ngiti ni Isaac ay unti-unting kumupas, at nagsalita siya sa isang mapaglarong tinig. Miss Stanton, sa palagay mo ba ay hindi ako kasing ganda ng Clayton? Ang isang iligal na anak na lalaki ay nakakagulat sa iyong puso, kaya sinasabi mo na ang paggalang sa pamilyang Sloan ay hindi maaaring mag-compare sa isang anak na lalaki. Ang focus ni Isaac ay halata. Agad na naging malamig ang mga mata ni Nicole. Tumingin siya ng maayos kay Isaac, hindi sinasadyang nahok ang kanyang mga labi, at ngumiti ng isang malinaw at malamig na tono. Legitimate son. Si Clayton Sloan ba talaga ang tanging iligal na anak na patuloy mong pinagsasabi? Si Isaac ay nagyelo ng mahina. Lumalim ang ngiti ni Nicole. Dapat mayroong higit sa isang iligal na bata sa pamilyang Sloan. Naniniwala ako na alam mo na. Ginoong Sloan. Ang ekspresyon ni Isaac ay nagbago ng ilang beses, at ang smile sa kanyang mukha ay ganap na nawala. Ano ang ibig mong sabihin doon, Miss Stanton? Tumayo si Nicole at itinaas ang kanyang baba na bahagyang mayabang at malamig. Ano ang ibig kong sabihin? Alam mo ito mismo. Ang isang lihim ay hindi na lihim kung ito ay nakalantad. Gaano katagal mapapanatili ni Isaac ang kanyang matuwid na lihim? Hindi bababa sa ina ni Clayton ay isang may bahay na pangalan. Kumusta naman ang ina ni Isaac? Wala man lang siyang pakialam sa etika. Wala bang ideya si Isaac kung sino ang mas kasuklam-suklam at walang kahihiyan? Lumingon si Nicole sa gilid at malapit na lang umalis. Kailangan niyang lumabas upang kumuha ng hangin. Kung hindi man, siya ay maghahabol sa kamatayan mula sa amoy ng alkohol sa taong ito. Bago siya umalis, sinulyapan niya ang baso ng pulang alak na nasa kamay pa rin ni Isaac. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang siya ay nag-sneered. Naisip ba niya talaga na walang nakakita sa kanyang maliit na pagkilos nang ibuhos niya ang alak? Wala lang sinabi si Nicole kahit na nakita niya ito. Dahil siya ay nangahas na gamitin ang kanyang mga pakana sa kanya, hindi niya naisip na may babala ng kaunti. Walang sino man sa Atlanta ang nangahas na sumalungat sa kanya. Nang maglakad siya sa pintuan, narinig niya ang mga tinig sa isang talakayan. Ano ang ibig niyang sabihin ng isa pang ilegal na bata? Ang pamilyang Sloan ba ay may isa pang ilegal na anak? Ang mga ito ay isang malaking pamilya, kaya dapat mayroong maraming mga kwento sa loob. Sino ang nakakaalam kung aling bata ang ibinalik mula sa labas? Totoo iyon. Siguro hindi nila pinansin ang etika. Nicole Stanton. Sigaw ni Isaac sa isang mabagsik na tono at nagising, tinitigan siya ng mga madilim na mata. Malinaw ang iyong sarili. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo lang? Nagpanik ang kanyang puso, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na huminahon. Walang nakakaalam ng lihim na iyon. Sa buong pamilyang Sloan, naisip ni Quavon na alam lamang niya ang tungkol sa lihim. Kahit na si Isaac ay nalaman lamang ang tungkol dito pagkatapos. Walang paraan na alam ng iba. Sa kasong iyon, ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Nicole? Maraming tao at napakaraming mga mata ang naruroon. Aling Sloan ang tinutukoy ni Nicole? Huminto si Nicole sa kanyang mga track at sinaksak siya ng isang malinaw, malamig na titig. May isang bakas ng lamig sa kanyang ngiti. Mabuti kung hindi mo ito maisip. Alam ko ang katotohanan,
ngunit wala akong sasabihin, baka hindi ito magmukhang masama ang lahat. Ano ang sasabihin mo, Mr. Sloan? Kabanata 1099. Diplomasya bago ang karahasan. Ang nasabing isang nakakagulat na lihim ay hindi dapat magsalita ng walang tigil sa isang okasyon na tulad nito. Dapat itong maglaro ng isang mas malaking papel. Nakita ng isang kaibigan sa gilid na ang sitwasyon ay naka-off at nagmadali na humakbang upang mamagitan. Mr. Sloan, tama na at masyadong lasing ka. Bakit hindi ka pumunta sa gilid upang magpahinga? Tama ka. Nicole, pupunta ka ba sa banyo? Gusto mo bang samahan kita? Huwag kang magalit, Ginoong Sloan. Siguro sinasabi lang ito ni Miss Stanton at hindi nangangahulog ang anuman ito. Kung ayaw niyang uminom, maaari tayong uminom sa halip. Ang ilang mga walang ingat na tao ay nagdala kung paano hindi ipinakita sa kanya ni Nicole ang paggalang at tumanggi na uminom. Hindi matatanggap iyon ni Isaac. Malakas niyang ibinigay ang tasa sa kanyang kamay. Oo naman. Sa kasong iyon, uminom ng baso ng alak na ito, Miss Stanton. Pagkatapos ay kalimutan ko na ang sinabi mo kanina. Mukhang pinipilit siya ni Isaac na makalabas sa isang nakakahiyang sitwasyon. Tumawa si Nicole. Malamig na tinignan siya. Tumawid siya sa kanyang mga braso, at ang ngiti sa kanyang mukha ay sobrang lamig. Ang silid ay nahulog sa katahimikan. Ang kapaligiran ay matigas muli. Si Yvette ay labis na lasing at walang tigil ngunit nagising sa mga salita ni Isaac. Itinulak niya ang karamihan ng tao na walang tiyaga at lumakad. Nicole, kailan ka nagkaroon ng magandang pag-uugali? Nagbabanta ka pa, ngunit walang malasakit ka pa. Ang mga salita ni Yvette ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng mga nakapalibot na mukha ng mga tao. Si Nicole ay hindi naghalo sa paligid ng gentry social circle sa mahabang panahon. Umiiral lamang siya sa listahan ng ranggo ng negosyo at isang pagkakaroon na mahirap para sa alinman sa kanila na maabot. Halos nakalimutan na nila na ang Nicole Stanton sa nakaraan ay hindi magkakaroon ng pasensya na magpatuloy sa pag-upo dito, mas mababa ang ipakita ang anumang paggalang. Binigyan siya ni Nicole ng isang side glance. Gumamit ng mapayapang mga hakbang bago gamitin ang puwersa. Dapat mong tandaan iyon. Nag-sneak si Yvette. Tapos ka na ba? Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Yup. Ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa ay parang walang nanunood. Binigyan nito ng masamang pakiramdam si Isaac. Bigla niyang naalala ang eksena sa araw nang bumagsak ang tubig ni Nicole sa mukha ni Ava. Naisip niya na ito lamang ang pagkakaiba sa katayuan sa pagitan ng mga kababaihan. Hindi siya makakakuha ng parehong paggamot sa babae, Ava York, di ba? Gayunpaman, ang susunod na segundo, ang kanyang kamay na humahawak ng baso ng pulang alak ay biglang naging walang laman, at ang pulang likido ay mabangis na nabagsak sa kanyang mukha. Ang mga nakapalibot na tao ay agad na umatras at dodge 3 talampakan ang layo. Tumayo roon si Isaac sa pagkabigla. Ang kanyang katawan ay matigas, tiningnan niya ang babae sa harap niya sa kawalan ng paniniwala, na may likido na tumutulo pa rin sa kanyang mukha. Si Nicole ay malamig, mayabang, ngunit sobrang matikas. Ang kanyang titig ay palaging may hawak na isang walang malasakit na pag-aalipusta, na ginagawang hindi kas-iya siya ang mga tao. Sa sandaling iyon, wala nang pagsasaalang-alang si Isaac kung gaano siya kaganda. Galit na galit siya. Nicole Stanton. Kalmado ang tono ni Nicole habang nagsalita siya. Ginoong Sloan, kailangan kong paalalahanan sa iyo na hindi ko lang iginagalang ang sinuman. Hindi ka nagkakahalaga ng anuman. Nakakahiya ito. Walang awa na kahihiyan. Ang mukha ni Isaac ay naging pula, at ang kanyang tingin ay scarlet habang tinitigan siya. Si Nicole ay gumawa ng isang hakbang pasulong at nagsalita sa isang tinig lamang silang dalawa ang maaaring makarinig. Mr. Sloan, huwag masyadong isipin ang iyong sarili. Walang tumitingin sa isang sinungaling na alam lamang kung paano maling akusahan ang iba mula pa noong bata pa. Pagkatapos, binigyan niya siya ng isang madilim na hitsura, kumuha ng isang hakbang pabalik, itinulak ang bukas ng pinto, at naglakad palabas. Pinakawalan ni Yvette ang isang malamig na pagtawa sa likuran niya. Mr. Sloan, hindi pa huli ang lahat para umalis ka ngayon. Lahat ay magpapanggap lamang na lasing ka at hindi ka tatawanan. Ang mga salita ni Yvette ay tulad ng isang sulo ng apoy. Halos hindi makontrol ni Isaac ang kanyang galit at hinabol pagkatapos nila sa ilang mga hakbang. Babae lang si Nicole.
Mayaman lang ang pamilya niya. Kapag ikakasal siya sa kanya, kakailanganin siyang maging servile sa kanya. Hindi siya maglakas loob na sumalungat sa kanyang mga kapritsyo. Kabanata 1100. Lumaban kung nais mo. Ngayon, nais lamang ni Isaac na ibalik ang kanyang dignidad. Narinig ni Nicole ang tinig at lumingon lamang nang makaramdam siya ng isang malaking puwersa na yank sa kanyang paatras at itulak siya laban sa dingding. Bagaman hindi ito nasaktan, ang mga buto sa kanyang likuran ay bahagyang gamulo. Bahagya ang mukha niya. Ang mga alkohol na fume na hininga ni Isaac ay nagkasakit sa tiyan. Paano mo ako tinatrato ng ganito? Huwag mo ring isipin ang pag-alis dito kung hindi ka humihingi ng paumanhin sa akin ngayon. Ang mukha ni Nicole ay naging sobrang lamig, at isang chill ang tumulo sa kanyang tingin. Nagbabanta ba siya sa akin? Isaac Sloan, bitawan si Nicole. Sigaw ni Yvette sa likuran niya. Ang susunod na segundo, hinawakan ni Nicole ang isa sa mga braso ni Isaac at nakatiklop ito. Nang marinig niya ang tunog ng kanyang braso na nagdislocating, naglalayon siya ng isang marahas na sipa patungo sa kanyang mas mababang katawan. Si Isaac ay sinipa sa kabaligtaran na pader. Ang kanyang mukha ay namutla at nalubog sa isang malamig na pawis. Ang sitwasyon ng dalawang tao ay sumalampak sa isang mata. Shackled si Nicole. Naisip ko kung anong mga kasanayan ang mayroon ka, ngunit tila wala ka. Sa pamamagitan lamang ng isang paglipat, alam niya na si Isaac ay walang mga kasanayan. Noon lang, biglang nagbukas ang pintuan ng tapat na silid. Nabigo ng mahina si Nicole nang makita niya ang taong lumabas. Clayton. Bakit siya nandito? Sinabi niya na kumakain siya ng hapunan kasama ang kanyang kapareha. Kumakain ba sila dito? Nang makita ni Clayton si Nicole, lumakad siya ng may pag-aalala. Ayos ka lang. Tumanggaw si Nicole. Anong pagkakataon? Noon lamang napansin ni Clayton kung sino ang nasa tapat niya. Ang kanyang mukha ay agad na naging madilim sa sandaling iyon. Isaac. Sa sandaling matugunan ang kanilang mga mata, ang kapaligiran sa pagitan nila ay naging panahunan. Sa sandaling iyon ng lamig, si Nicole ang pinakamalapit sa kanya at nadama ito ang pinakamalakas. Si Isaac ay nagdusa sa mga kamay ni Clayton bago at naharbord ang isang sama ng loob. Hindi lang niya mahanap ang pagkakataon na gumanti. Sinabi sa kanya ni Quavon na huwag gumawa ng gulo sa media niya dahil hindi ito madaling takpan, kaya't nagpatuloy siyang huminto. Nang makita ni Isaac si Clayton, tiniis niya ang sakit at tumayo ng isang maputlang mukha, na sumusuporta sa kanyang sarili sa dingding. Mayroon siyang pagpapahayag ng pagtanggi na umamin ng pagkatalo. Ang kanilang mga mata ay nagkita at pantay na malupit. Lumapit ba siya sa iyo kanina? Malalim at sobrang lamig ni Clayton. Nagyelo si Nicole. Tila naiintindihan niya kung ano ang nais gawin ni Clayton. Gusto niyang lumaban. Matapos mag-isip tungkol dito, tumanggo siya. Oo, ginawa niya. Napalunok ang lalamunan ni Clayton. Ang kanyang mukha ay mahigpit na may lamig, at siya ay clenched ang kanyang kamao. Maghintay sa labas. Iuwi kita mamaya. Tumanggo si Nicole. Sa anumang kaso, alam niya na si Clayton ay tiyak na hindi magdurusa ng anumang pagkalugi kung nakipaglaban siya kay Isaac. Kung nais niyang lumaban, pagkatapos ay hayaan siyang lumaban. Si Nicole ay walang tigil na lumakad sa gilid. Tumayo roon si Yvette at mabilis na bumangon. Hindi mo ba siya pipigilan? Ano ang punto? Walang anuman na hindi malulutas ng isang away. Si Nicole ay lantaran na nagsalita, na tinitingnan ang kanilang direksyon ng walang pasubali. Kung mayroong, nangangahulugan iyon na ang laban ay hindi sapat na matindi. Sinabi ni Yvette, anong magandang palabas? Bakit narito si Clayton? Alam mo ba ito? Umiling-iling si Nicole. Hindi niya alam. Kung ginawa niya, magkasama sila rito. Habang nag-chat ang dalawa, hindi nila napansin na ang dalawang lalaki ay nagsimulang lumaban. Itinapon ni Clayton ang suntok pagkatapos ng suntok, ganap na walang awa. Si Isaac ay hindi pumayag na magpakita ng kahinaan. Ito ay isang ganap na magkakaibang reaksyon mula sa pagiging ininsulto ni Nicole kanina. Nang ininsulto ni Isaac si Nicole, maaari niyang tiisin ito at pigilan ang kanyang sarili. Gayunpaman, kapag nakaharap kay Clayton, nakaramdam siya ng puot sa kanyang mga buto. Gusto niyang i-rip si Clayton na magkahiwalay-walay. Si Isaac ay walang mga kasanayan sa pakikipaglaban.
Kapag nahaharap sa mga suntok ni Clayton, maaari lamang siyang mahigpit na makinig sa kanya at makahanap ng pagkakataon para sa isang pag-atake ng snake.